Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasumay natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 161 hanggang 180. Kabanata 161. Mr. Lane, naging malapit ka sa Lost kamakailan. Dapat may pinaplano kayong magkasama. Kahit ano pa ang plano mo, kailangan mo rin akong ibilang. Napataas ang kilay ni Jasper sa sinabi ni Michael. Logically, ang unang pumasok sa isip ni Jasper ay baka may sinabi si Zachary Lo kay Michael. Gayunpaman, agad na inalis ni Jasper ang posibilidad na may mangyari. Mula sa isang pananaw sa negosyo, si Zachary ay may posisyon na mas mataas kaysa sa lahat ng naruroon dito. Kahit na maganda ang personal niyang relasyon kay Michael at gusto niyang sumama sa kanyang panig, hindi niya basta-basta babalewalain si Jasper at sasabihin kay Michael ang lahat. Sa ngayon, ang katotohanan na siya ay nagtatrabaho kasama ng mga batas ay ganap na kumpidensyal. Imposible para kay Zachary na hindi maunawaan ang mga panganib ng pagsali ng mas maraming tao sa kanilang mga plano. Kung ang isang bagay na tulad nito ay mailantad sa labas ng mundo, lalo na ng isang tao mula sa pamilya ng batas, tiyak na magdudulot ito ng mga epekto sa pananalapi ng Harbor City. Kaya naman, hanggat walang ginagawang kalokohan si Zachary, imposibleng malaman ng outside world ang tungkol sa kanilang plano. Huwag kang mag-overthink. Naging madali para sa akin ang hulaan. Ginawa mo ang iyong kapalaran sa stock market, at lahat ng ginawa mo kamakailan sa Harbor City ay umikot sa stock market. Kasabay nito, medyo aktibo si Zachary ngayon. Halata na may malaking kaganapan na magaganap. Hindi ito sikreto. Ang mga mapagmasid ay madaling mapagtanto ito kung bibigyan nila ng kaunting pansin. Gayunpaman, kulang sila sa pangunahing impormasyon sa konteksto, kaya hindi nila nauunawaan ang karaniwang layunin na sumasailalim sa iyong mga individual na pagkilos. Sa simula, hindi ko rin nagets. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi mo ngayon, agad kong naintindihan. Ang pagbagsak ng bula ng ekonomiya ng internet ay isang sakuna para sa karamihan, ngunit kung nagawa mong mahulaan ito at gumawa ng mga pagsasaayos ng maaga, ito ay magiging isang pagdiriwang ng kayamanan at kapital. May kakayahan ka, at si Zachary ang may pondo. Iyan ay sapat na upang lumikha ng isang epekto sa kabisera na sektor ng Harbor City. Tumanggo si Jasper matapos magsalita si Michael. Oo naman, ang isang taong nagawang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa isang lugar na puno ng makapangyarihan, maimpluwensyang mga tao tulad ng Harbor City ay hindi talaga simple ang pag-iisip. Dahil nakita na ni Michael ang kanilang harapan, hindi na kailangan pang itago ito ni Jasper sa kanya. Katanggap-tanggap ang kondisyong ito, ngunit may isang bagay na dapat mong gawin, Mr. Lane. Kung hindi, wala na tayong dapat pag-usapan, Jasper said. Say it, nakangiting sabi ni Michael. Nakahinga siya ng maluwag matapos pumayag si Jasper sa kanyang panukala. Wala akong pakialam kung gaano karaming pondo ang nais mong iambag. Ngunit dapat mong ibigay ito sa akin upang matiyak na ang lahat ay gumagana ng sabay-sabay. Isa pa, dahil napagpasyahan mong sumakay sa kotseng ito na minamaneho ko, dapat mong sundin ang utos ko sa lahat ng bagay, mula sa bilis, hanggang sa direksyon kung saan pupunta ang sasakyan. Napangiti si Michael sa sinabi niya. Siyempre, I'm just taking the opportunity to score a bargain deal. Talagang hindi ko tatangkaing pabagsakin ka. Pakikinggan ko kung ano man ang ipapagawa mo sa akin pagdating ng panahon, aniya. Tinaas ni Jasper ang baso niya sabay tawa. Gumawa tayo ng toast para sa ating matagumpay na pakikipagtulungan. Cheers! Cheers! Ang toast na ito ay hudyat ng pagsisimula ng isang isatuldok 5 gitling $5,000 na plano sa pagbebenta ng package ng entertainment film, at mga planong pinansyal sa hinaharap na kinasasangkutan ng hindi bababa sa 10-10 bilyong dolyar na halaga ng mga pondo. Maliwanag na maganda ang mood ni Michael. Nakipagkwentuhan at nakipagbiroan siya saglit kay Jasper bago gumawa ng dahilan para umalis. Pagkaalis niya, sinabi ni Jasper,
parang maraming matatalinong tao sa mundo. Tumawa si Zachary. Sa totoo lang, ginagarantiyahan ng deal na ito ang isang panalo para sa parehong partido sa transaksyon. Nakatipid ka ng $500 milyong sa pagkuha sa Gladness Entertainment, at maaari siyang umasa sa iyo para kumita ng higit pa sa hinaharap. Walang lugi para sa iyo, sabi niya. Higit sa lahat, pagkatapos ng insidenteng ito, natural na makikipag-alyansa sa iyo ang Gladness International Corporation. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa iyo sa hinaharap. Tumanggo si Jasper sa sinabi niya. Sagot niya, actually, hindi naman makakaapekto kung paano kami kumita ng isang tao pa. Sa kanya, hindi tayo bababa ng isang sentimo, at kung wala siya, hindi rin tayo kikita ng isang sentimos. Ang bagay ay, maaasahan ba ang taong ito? Mapagkakatiwalaan siya. Ilang dekada ko na siyang kilala. Siya ay isang taong hindi madaling ipakita ang kanyang tunay na intensyon. Siya ay mahusay sa skimang, ngunit siya ay maaaring magmukhang medyo makasarili paminsan-minsan dahil lang sa siya ay masyadong mahusay sa ito. Sa totoo lang, walang perpekto. Maliban doon, siya ay lubos na maaasahan. Tumanggo si Jasper sa sinabi ni Michael. Dahil isa itong charity auction gala function, ang pangunahing atraksyon ng gala ay ang auction. Sa katotohanan, ang lahat ng ito ay mga formalidad. Ang lahat ng mayayamang lalaki ay kailangan lang kumuha ng ilang mga bagay na hindi nila kailangan at ilagay ang mga ito para sa isang auction. Gaano man kalaki ang nai-auction ng mga bagay, ang pera ay ibibigay sa kawang gawa. Bukod dito, may mataas na posibilidad na ang mga item na ito ay hindi man lang dumaan sa aktwal na auction. Ito ay isang bagay lamang ng presyo. Ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang mga tao na pumunta sa function ay magsasagawa din ng isang bid para sa isa o dalawang item bawat isa upang sumali sa kasiyahan ng okasyon. Walang halaga sa kanila ang perang ito. Ginagawa lang nila ito para magkaroon ng magandang reputasyon para sa kanilang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 162. Nagsimula ang auction hindi nagtagal. Nakabalik na sina Jasper at Wendy sa banquet hall. Ang isang malaking boss tulad ni Zachary Lo ay walang alinlangan na may custom na upuan para sa kanyang sarili. Samantala, ang mga nakababata tulad nina Jasper at Anna ay nagtipon-tipon sa bulwagan habang naghihintay na magsimula ang auction. Ang okasyong ito ay isang pagtitipon ng mga bituin. Nagningning ang lahat sa lahat ng kanilang karangyaan. Maging ang hangin ay napuno ng matagal na amoy ng kayamanan at katanyagan. Sa pagiging Maceland gaya ng dati, napansin din ni Jasper na magkasamang nakaupo sina Mitch Langdon at Zane Lancaster. Ang dalawa sa kanila ay nakasilip sa kanya ng mahina hanggat maaari. Ito ay maliwanag na ang pagkakaroon ng isang karaniwang kaaway ay nagpapahintulot sa kanila na makamit ang isang tiyak na antas ng pag-unawa sa isa't isa. Paano nagkasama silang dalawa? Tanong ni Anna na nakakunot ang noo. Batay sa lohikal na pangangatwiran, si Zane ay nagkaroon lamang ng kanyang ama, si Bob Lancaster. Gayunpaman, iba si Mitch. Ang kanyang ama ay si Kennedy Langdon, samantalang ang kanyang lolo ay si Wallace Langdon. Pareho silang nangungunang boss sa sarili nilang mga liga. Sa paligid ni Wallace Langdon, madaling maluklok ng mga Langdon ang trono sa mga nangungunang apat na pamilya ng Harbor City. Kaya naman, batay sa ganoong pangangatwiran, walang karapatan si Zane na umupo sa tabi ni Mitch. Parehas silang masama, dapat madali para sa kanila na makahanap ng isang karaniwang paksa sa kanilang sarili, sabi ni Jasper. Wala siyang pakialam. Dahil dumalo siya sa function kasama si Anna, umupo si Jasper sa isang upuan na itinalaga para sa mga batas. Ito ay matatagpuan sa harap mismo ng bulwagan. Ang unang apat na hanay ay nakalaan para sa mga batas, mga Boyle, mga Langdon, at mga Lennon. Ang natitirang mga upuan ay inilaan para sa iba pang prominenteng at mayayamang pamilya ng Harbor City. Ang mga upuan ay pinahaba pabalik sa pagkakasunod-sunod ng kayamanan at katayuan. Mayroong malapit sa 100 mga mesa. Ipinakita nito ang bilang ng mayayamang tao sa Harbor City. Dito, ang mga may-ari-arian na nagkakahalaga ng $1 bilyong o mas mababa ay itinuturing na mahirap. Sa muli niyang pagkikita kay Henry, napagtanto ni Jasper na may isang magandang female celebrity na nakaupo sa tabi niya. Isa pa, kilalang-kilala siya ni Jasper.
Salamat kay Mr. Collins, nasiyahan si Jasper sa panunood ng ilan sa kanyang magagandang litrato. Cindy Jung, stage name, Sherry. Magde-debut siya sa isang grupo kasama ang isa pang babaeng celebrity ngayong taon pagkatapos pumirma ng kontrata sa Golden Entertainment. Magiging sikat talaga siya sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos ng insidente sa camera, siya ay lubos na nasira. Nagdadalamati pa nga si Jasper sa kanyang nakaraang buhay. Eto ang date ko. Hindi masama, ha? Pagmamalaki ni Henry. Hindi niya talaga gusto ang mga sikat na female celebrities. Kung may gusto man siya sa kanila, nakapila na sila sa harapan niya nang wala sa oras. Gayunpaman, karaniwan niyang nakitang marumi ang mga ito. Kaya naman, mas gusto ni Henry ang mga sariwang mukha na kakadebu pa lang. Nakita niya silang kaaya-aya at sariwa ang hitsura. Medyo kinakabahan din si Cindy. Magalang niyang binati sina Anna at Jasper. Kung hindi siya dinala ni Henry dito, hinding-hindi sa buhay niya ay magkakaroon siya ng karapatang umupo sa upuang ito. Hindi nabigla si Anna. Ang isang bagay na tulad nito ay sobrang normal sa isang mayamang pamilya. Gayunpaman, alam ni Jasper na medyo magulo ang pribadong buhay ni Cindy sa kabila ng kanyang inosenteng hitsura. Ngumisi siya at sinabing, mabuti naman basta sa tingin mo ay maganda. Palaging nararamdaman ni Henry na sinusubukan ni Jasper na magpahiwatig ng isang bagay sa kanyang kakaibang pagpili ng mga salita. Gayunpaman, tila hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Jasper. Sa makatuwid, nakaramdam siya ng labis na hindi komportable tungkol dito. Napaupo pa lang si Jasper nang umalangaw-ngaw ang nakakatakot na boses ni Zane mula sa table sa tabi nila. Oh, tumingin ka dito. Ito ay isang bumpka ng bansa mula sa mainland. Sa palagay mo ba ay kapantay ka na namin ngayong nakahanap ka ng isang mayamang tao na susuporta sa iyo? Ang katotohanan na ikaw ay lubos na nasisiyahan sa lahat ng ito ay lubhang kasuklam-suklam. Hindi malakas ang boses niya, ngunit sapat na para marinig ng malinaw ng lahat mula sa apat na nangungunang pamilya, na nakaupo sa hindi kalayuan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 163. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Karamihan sa kanila ay naririto para lamang panoorin ang eksenang nangyayari sa kanilang harapan at makiisa sa kasiyahan. Nako, si Jasper ay hindi isang slice ng napakasarap na pie. Imposibleng magustuhan siya ng lahat. Kung isa sa alang-alang niya ang nangungunang apat na pamilya na nag-iisa, marami sa kanila ang nakaramdam ng matinding galit sa kanya dahil sa biglaang pagpapakita niya ng isang tagalabas sa kanilang mga gawain sa pamilya. Ang bawat isa ay pinapanatili lamang ang isang harapan ng pagkakaisa sa ibabaw. Si Mitch Langdon, halimbawa, ay nasa bingit ng kanyang panghabang buhay na pangunahing kaaway. Ngayong nag-voice out na si Zane, maraming tao ang naghihintay na ipahiya ni Jasper ang kanyang sarili. Marami sa mga titig na nakatutok sa kanya ay tumutulo ng panghahamak. Nagtaas ng kilay si Henry. Inisip niya si Jasper bilang isang iginagalang na tagapagturo na gagabay sa kanya sa landas ng pagiging mas malaki at mas mahusay. At saka, inimbitahan ng Lord si Jasper na maupo sa kanilang table. Kaya, kinatawan din niya ang mga batas. Sa pamamagitan ng pagpapahiya kay Jasper Lane, nangangahulugan ito na inilalagay din niya ang mga batas sa kahihiyan. Paano ito matitiis ni Henry? Nang may sasabihin pa sana si Henry, nagboses si Jasper. Mali ka, ang pagiging kapantay mo ay isang insulto sa akin. Hindi napigilan ng maraming tao ang tawanan sa sinabi ni Jasper. Nag-aapoy sa galit si Zane. Sinaman niya ng tingin si Jasper matapos itong ipahiya at nginisyan, bakit ka ba nagmamadali? Ang Harbor City ay hindi ang mainland. Hindi ka maaaring kumilos ng mayabang gaya ng gusto mo dito. Hindi mo na malalaman ang dahilan ng pagkamatay mo mamaya. Hindi ka ba napapagod sa paulit-ulit na bagay? Naiinip na tanong ni Jasper. Kahit gusto mo akong takutin, iba ang gawin mo. Please enlighten me on how you want to end my life. Naaliw si Henry habang nakikinig sa kanilang palitan. Si Jasper ay may matalino at matalas na paraan sa mga salita. Kung titingnan ang kawalan ng kakayahan at matinding galit sa mga tingin ni Zane, malinaw sa lahat kung gaano kalakas ang tindig ni Jasper. Si Zane, na hindi nagawang hiyain si Jasper ngunit sa halip ay pinahiya ang kanyang sarili, ay labis na nagalit na nagsimula siyang magngangalit ang kanyang mga ngipin.
Magsasalita pa sana siya, tumaas ang boses ni Mitch na nakaupo sa tabi niya. Sinulyapan niya si Jasper nang walang pakialam. Zane, tumigil ka nga sa pagsasalita. Ano ang mabuting maidudulot ng pagkakaroon ng matalas na dila sa isang tulad niyan? Walang pakialam na tanong niya. Para siyang aso sa bahay. Hindi maiintindihan kung papagalitin mo, bugbugin mo na lang. Kapag masakit, matututunan nito ang lugar nito. Aso ang aso, imposibleng malampasan nila ang mga may-ari. Natatakot ka lang ba na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong turuan ang aso ng leksyon? Isang magaan na ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Zane matapos marinig ang sinabi ni Mitch. Ngumisi siya. Tama ka talaga, Mitch. Hindi naman ako makakagat ng aso kung kagatin ako nito, diba? Tuturuan ko ito ng leksyon kapag may pagkakataon. Maiintindihan yan kapag sumakit pagkatapos mabugbog, aniya. Sa sandaling iyon, pumunta ang host sa entablado. Natahimik agad ang lahat. Kahit na ang host ay isang hotshot sa industriya ng entertainment, hindi siya nang ahas na ipakita ang kanyang talino sa harap ng lahat ng mayayamang pamilya ng Harbor City. Pagkatapos ng maikling pambungad na pananalita, inulit ng host ang charity theme na pinagbabatayan ng auction event. Matapos magpadala ng mga alon ng papuri sa mayayamang pamilya, agad na nagsimula ang auction. Dahil ang mga bagay na isino-auction ay pawang mga personal na pag-aari ng mga mayayaman at makapangyarihang mga tao, hindi sila kalahating masama. Sa makatuwid, marami sa kanila ang nagsimulang magbid pagkatapos na maipakita ang unang item. Gayunpaman, ang kapaligiran ay lubhang maayos. Nandito ang lahat para suportahan ang okasyon. Maaari lamang nilang gawin ang kanilang bahagi. Walang sino man ang magdudulot ng kaguluhan sa ganitong okasyon. Maging ang mga boss mula sa social circle ni Zack Erilo ay gumawa ng ilang mga bid at bumili ng ilang mga item. Everybody, napaka-espesyal ng auction item na susunod na lalabas. Espesyal itong iniabot sa amin ng yumaong sikat na pilantropo na si MS Shannon White. Espesyal na hiniling niya sa amin na ipakita ang item ng collector sa auction na ito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 164. Ang collector's item na ito ay kilala bilang Angel's Heart. Isa itong alahas na ibinalik ni MS Shannon White mula sa New Zealand mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ayon kay MS Shannon White, may sikreto sa loob ng collector's item na ito. Gayunpaman, hindi rin niya alam kung ano ang sikretong iyon. Hindi niya nagawang malaman ito kahit na masusing pag-aralan ito ng higit sa isang dekada. Bago pumanaw si MS Shannon, gusto niyang ilagay sa auction ang item ng collector na ito. Ang lahat ng mga paglilitis ay ibibigay sa Leukemia Research Foundation. Ang panimulang presyo ay $1 Harbor dollar. Ang pagbebenta ng alahas na ito sa panimulang presyo na $1 Harbor dollar ay mukhang isang napakasimple at ordinaryong pendant. Ang pendant mismo ay hinulma sa hugis ng isang anghel na may hawak na puso. Batay sa material at hitsura nito, mukhang ito ay nagkakahalaga ng 100,000 Harbor dollars sa pinakamaraming halaga. Gayunpaman, si Shannon White ay isa sa mga pinakatanyag na pilantropo sa Harbor City. Ang kanyang pagkamatay, na sanhi ng leukemia, ay nagdulot ng malaking kaguluhan noon. Kaya naman, ang Angel's Heart, na may panimulang presyo lamang na $1 Harbor dollar at isang tinatawag na lihim sa loob nito, ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao sa sandaling ito ay lumitaw. Tungkol naman sa tinatawag na sikreto, marami sa kanila ang hindi nagseryoso. Tinuwanan lang nila ito. Akala ng karamihan, ito ay isang gimmick lamang na ginawa ng auctioneer. Sinuri ni Shannon White ang piraso ng higit sa 10 taon nang walang anumang pagtuklas. Sa makatuwid, maaari nilang tapusin na ang alayam, na ito ay isang pakunwering lamang. Samantala, napukaw ang interes ni Jasper nang itinoon niya ang kanyang mga mata sa puso ng anghel. Sa pagdaan sa kanyang mga alaala sa hinaharap, malinaw niyang naalala na ang puso ng anghel na ito ay talagang may sikreto. Isang napakalaking lihim na nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong. Sa kalaunan ay natuklasan ng mga tao ang sikreto noong taong 2012. Ito ang naging pinakamainit na paksa sa loob ng mahabang panahon. 500,000 Harbor dollars. Sa ilang minutong pag-iisip ni Jasper, ang presyo ng puso ng anghel ay tumaas na sa isang numero na higit pa sa orihinal na halaga nito.
Ang mga tao sa madla ay ilan sa mga pinakamayayamang tao sa Harbor City. Para sa kanila, ang 500,000 harbor dollars at 50,000 harbor dollars ay hindi naiiba. Dahil ang yumaong pilantropo na si Shannon White ang mismong nag-utos para sa auksyon ng piraso ng alahas na ito ay talagang isang bagay na may kapansin-pansing prestihiyo. Kaya naman, maraming tao ang nagnanais na bilhin ito. 800,000 harbor dollars. Sumama si Jasper sa bidding ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa net worth ngayon ni Jasper, wala na talaga siyang gana sa mga ganitong bagay. Kasama dito ang sikreto, na nagkakahalaga ng higit sa 100,000,000 harbor dollars. Gayunpaman, naisip ng mga tulad ni Jasper na isang kawalan ang hindi kumita ng anuman sa araw-araw. Kung tutuusin, ang mga B***starred lang ang hindi mahilig sa magandang bargain. May nagbid mula sa isa sa mga talahanayan ng 4 na nangungunang pamilya. Pagkatapos noon, maliwanag na huminto ang iba pang mayayamang tao na nakaupo sa likuran sa pagtutugma ng bid. Bagamat maganda ang item, hindi magandang saktan ang isang tao mula sa 4 na nangungunang pamilya dahil dito. Nang mapansing sumali si Jasper sa bid, napangisi si Zane, na hindi gaanong interesado sa puso ng anghel. Matapos makipagkita kay Mitch Langdon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. 1,000,000 harbor dollars. Dumating na ang sandali. Maraming tao ang nanonood ng buong pananabik. Mula noong sinaunang panahon, ang mga labanan para sa kayamanan sa pagitan ng mayayamang pamilya ay palaging isang kawili-wiling tanawin. Marami sa kanila ang natuwa nang makitang magkalaban sina Zane at Jasper. 1.5 milyong harbor dollars. Hindi binaygo ni Jasper ang interesadong madla. Nagdagdag siya kaagad ng 500,000 harbor dollars sa presyo ng bidding. Nako, parang gustong sumikat ng country bumpkin sa pagbili ng Angel's Heart kay MS Shannon White. Well, masyadong masama. Hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo. 2 million harbor dollars, sabi ni Zane na may ngiti sa labi. He crossed his legs and side-eyed Jasper snobbishly. Makinig ka sa payo ko. Huwag ipahiya ang iyong sarili sa lupon ng mataas na lipunan ng Harbor City na may ilang mga bakal na bar sa iyong bulsa. Kahit pilitin mo ang iyong sarili sa komunidad, isa ka pa rin sa bansang bumpkin. Kung gusto mo talagang sumikat, bakit hindi ka magbid para sa Renaissance painting na nagkakahalaga ng mahigit 10 million harbor dollars ngayon lang? Tanggapin mo na lang na mahirap ka. Hindi ka ba nahihiya na magbid para sa isang item na may panimulang bid na 1 harbor dollar? Hindi mo maibibigay ang pera, ngunit gusto mo pa rin ng katanyagan. Anong biro? Walang pakialam na napakamot si Zane sa tenga niya. Tapos tumawa siya ng baliw. Ituloy ang pagsunod sa bid kung kaya mo. Gusto kong makita kung gaano karaming pera ang matitipid mo para laruin ang larong ito sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 165. Akala ng mga nakikinig kay Zane, may sense din siya. Sa puntong ito, karamihan sa mga tao mula sa Harbor City ay sobrang xenophobic pa rin. Mababa ang tingin nila sa lahat ng tagalabas, lalo na sa mga mainlander. Nadama nila na ang mainland ay isang lupain ng mga tigang na burol at magulong mga ilog kung saan nakatira ang mga ganid. Isa itong barbaric na lugar. Sa kanilang mga mata, makikita sa mga kilos ni Jasper na hinahabol niya ang clout habang nag-aatubili na gastusin ang kanyang pera. Nang makitang maraming tao ang sumang-ayon sa kanya, tinitigan ni Zane si Jasper ng masama. Nakuha ko ba ito ng tama? Manahimik ka at tahimik ka sa tabi mo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kumpiyansa siyang gumuhit. Bato ang ekspresyon ni Zane habang nagsasalita. Hindi ko na matiis ang baho mong parang aso kapag nakaupo ako sa iisang kwarto mo. Ang baho mo, single niya sa galit. Mr. Nagbid si Zane Lancaster ng 2 milyong harbor dollars, 2 milyong harbor dollars ang pupunta ng isang beses. May nag-iisip ba na ang puso ng anghel na ito ay nagkakahalaga ng mas mataas na presyo? Ayaw sumali ng host sa away na nagaganap sa pagitan ng dalawang mayayamang lalaki. Gayunpaman, kailangan niyang gampanan ang kanyang mga responsibilidad. Kaya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang kumagat ng bala at sumigaw sa mikropono. Right then, Zane smirked at Jasper. Sigurado siyang matatalo niya si Jasper ngayong gabi. Sundin ang bid. Bakit hindi mo sundin ang bid? Hindi mo ba lubos na kayang gawin iyon?
Ang katahimikan ni Jasper ang nagpasigla sa kasiyahan ni Zane. Naubos na siguro ni Jasper ang lahat ng pakulo niya. Napasigaw si Zane ng malakas. Kung wala kang pera, maaari kang laging humiram ng ilan sa mga batas. Anyways, aso ka lang na inuwi ng laws, he said. O ang ibig mong sabihin ay hindi mag-abala ang mga batas na magpahiram ng ganoon kalaking pera sa isang asong tulad mo. Tama, aso ka lang. Sino ang gustong gumastos ng pera sa isang tulad mo? Ha 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 ha. Habang si Zane ay tumawa ng baliw, lahat ay nakatingin kay Jasper habang inaabangan ang susunod na mangyayari. Hindi na nila hinintay kung babangon siya laban sa atake ni Zane o tatanggapin ang kanyang pagkatalo. Maging ang grupo ng mga malalaking boss ay binibigyang pansin ang pag-unlad ng sitwasyon sa isang interesadong paraan. Mr. Lo, parang walang espesyal itong binata na tinitingnan mo. Matagal nang hindi nasisiyahan si Bob Lancaster kay Jasper. Nang makita ng kanyang sariling anak ang isang malupit na suntok kay Jasper, tumawa siya ng malakas at biniro si Zachary Lo. Napangisi si Zane. Hindi pa tapos. Huwag magmadali sa conclusion, he said. Oh, sa tingin ko lumabas na ang resulta. Si Kennedy Langdon ang nagsalita. Mahinahon siyang nagsalita sa harap ng lahat ng mga amo. Mr. Lancaster, ang iyong anak ay gumawa ng isang napakalakas na hakbang. Kung patuloy na susundin ni Jasper Lane ang bid, ipapakita nito na siya ay calculative, mapusok, at madaling mayrita. Gayunpaman, kung hindi niya gagawin iyon, nangangahulugan ito na inaamin niya ang sinabi ng iyong anak tungkol sa kanya. Ito ay isang dilema. Alinmang paraan, tila natalo si Jasper sa unang palitan. $2 milyong, 2 beses. Panipi, napalunok ang host at tinitigan si Jasper, na mukhang kalmado at nakolekta. Walang bakas ng galit o kahihiyan sa mukha niya. $100 milyong harbor dollars. Umalangaw-ngaw ang malinaw na boses ni Jasper nang matapos magsalita ang host. Umalangaw-ngaw sa buong function hall ang kanyang matatag at malakas na boses. Beep. Ang lahat ng mayayamang tao na ipinagmamalaki ang pagkakaroon ng magandang pagpapalaki at edukasyon ay hindi nakatiis na magdulot ng kaguluhan sa bulwagan. Marami sa kanila ang labis na nagulat. Lahat sila ay nakatingin kay Jasper na hindi makapaniwala matapos irehistro ang presyo ng kanyang bid. Maging ang ilan sa mga amo sa loob ng grupo ng mga malalaking boss ay may natulala sa kanilang mga mukha. Tulad ng sinabi ni Kennedy Langdon. Kung ipagpatuloy ni Jasper ang pagsunod sa bid, ito ay nagpapakita na siya ay nagalit kay Zane. Magiging mababaw at payak ang pag-iisip niya na malinlang ng ganoong pakana. Kung hindi niya sinunod ang bid, nangangahulugan ito na kinikilala niya ang kanyang pagkatalo. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa kanya sa alinmang paraan. Gayunpaman, ang mahirap na dilema na ito ay nalutas sa pamamagitan ng kanyang $100 milyong harbor dollar na bid. Ang presyo ng pagbid ay dapat ding isaalang-alang. Kung tumawag si Jasper ng bid para sa 3 milyon o kahit 5 milyong harbor dollars, iisipin lang siya ng mga tao bilang isang hanggal na tanga. Gayunpaman, ang pagsunod sa 2 milyong harbor dollar na bid na may bid na 100 milyong harbor dollars ay hindi isang hanggal na hakbang. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan. Kinusot-kusot ni Kennedy Langdon ang kanyang mga mata at pinaikit si Jasper ng nakakapasong tingin. Imposibleng basahin ang kanyang iniisip. Tuwang-tuwang sumimsem si Zachary Lo sa kanyang baso ng whiskey. Ang eksenang lumalabas sa kanyang harapan ay tila hindi siya nabigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 166. Kung si Jasper ay napakadaling talunin, paano siya nagtiwala sa kanya ng sapat upang makapagpahinga para sa kanyang kalusugan sa isang napakahalagang oras? Paano makatitiyak ang mga batas habang naglalagay ng napakalaking taya sa kanya? Hindi mabilang na mga talakayan ang nagaganap pa rin sa function hall. Maraming tao ang nagulat sa malakas na pinansyal na kapangyarihan at katapangan ni Jasper. Kung kaya niyang maglabas ng $100 million harbor dollars in cash, wala nang mag-aabala pang tingnan kung gaano talaga kahalaga ang puso ng anghel. Ang 100 milyong harbor dollars na ito ay sapat na para durugan ang mapagmataas na paninindigan ni Zane Lancaster. Isang madilim na ekspresyon ang nabuo sa mukha ni Zane. Itinaas ni Jasper ang presyo ng bidding sa maximum. Walang paraan para ipagpatuloy niya ang pagsunod sa bid.
Siya ay naging mayabang at mayabang hanggang 1 segundo ang nakalipas. Bigla siyang ngumisi. Sige, sige, magaling ka. Ang piraso ng alahas na ito ay nagkakahalaga lamang ng maximum na ilang daang libong harbor dollars. Binili talaga ito ng tanga dito sa halagang 100 million harbor dollars. Hindi mo ba alam na titignan ka lang ng iba na tanga ngayon? Mukhang hindi ka lang aso. Isa kang tanga, tanga. Forget the other people, even the low siblings na bigla sa bidding price. Gayunpaman, alam nilang mas malaki ang kinita ni Jasper kay Zane at Mitch nitong mga ilang araw. Bagamat hinala nila na ginagawa lang iyon ni Jasper para balikan si Zane, hindi na sila nagsalita pa. Sa tabi niya, kumikinang ang paghanga ni Cindy Jung habang nakatitig kay Jasper. Gumastos lang siya ng 100 milyong harbor dollars sa isang kapritsyo. Ang isang lalaking tulad nito ay nagpalabas ng kagandahan at karisma. Walang sino man ang susunod sa isang bid na 100 milyong harbor dollars. Matapos tanungin ang presyo ng 3 beses alinsunod sa mga patakaran, isinara ng host ang bidding sa isang katok ng martilyo bago tumingin ang lahat. Congratulations to Mr. Jasper Lane for successfully bidding for the Angel's Heart sa napakalaking presyo na 100 million harbor dollars. Naniniwala ako na gustong-gusto din ni MS Shannon White na pasalamatan ka mula sa langit para sa iyong kontribusyon sa kawang gawa. Ang host na ito ay sobrang matalino. Alam niya na walang mas mahal ng mga mayayaman dito kundi ang pagbuo ng magandang reputasyon para sa kanilang sarili. Kaya naman, walang pagdadalawang isip niyang pinaulanan ng papuri si Jasper. Pagkatapos noon, hinawakan ng isang staff ang puso ng anghel sa isang tray at inihatid kay Jasper. Matapos kunin ang puso ng anghel, kumuha si Jasper ng tseke at inilagay sa tray. Nang makita ni Mitch Langdon ang tseke, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. F***, syempre nakita niyang pamilyar ang tseke na iyon. Iyon ang tseke na ibinayad niya kay Jasper bilang kabayaran. Napakatangang aso, sabi ni Mitch Langdon, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Gumastos siya ng 100 milyong harbor dollars sa isang bagay na halos ilang daang libo lang ang halaga. Ano siya kung hindi isang hanggal na aso? Ngumisi si Zane sa tabi niya. Matapos makuha ang kanyang mga kamay sa puso ng anghel, gumawa si Jasper ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Inabot niya ang puso ng anghel kay Annalo, na nakaupo sa tabi niya. Hindi ako nagpasalamat sa pagregalo mo sa akin nitong set ng damit. Hayaan mong iregalo ko itong Angel's Heart sa iyo, sabi ni Jasper. Napakurap si Anna sa gulat. Pagkatapos ay tinanggap niya ang piraso ng alahas ng likas. Nakatuon na ngayon ang atensyon ng lahat sa kanila. Walang sino man ang makakaasa na ibibigay ni Jasper ang isang bagay na binili niya ng 100 milyong harbor dollars kay Annalo. Pindutin ang mga palad ng anghel. Bahagyang natarante si Anna sa sinabi ni Jasper. Gayunpaman, sinunod niya ang lahat ng mga tagubilin nito. Naniniwala siya na may dahilan si Jasper kung bakit niya ito ginawa. Bahagyang idiniin ni Anna ang simpleng ukit ng mga palad ng anghel sa ilalim ng mapupungay na mga mata ng pinakamayayamang lalaki at babae ng Harbor City. Ang panlabas na shell ng pendant ng anghel ay nahulog pagkatapos ng tila pag-activate ng isang contraption. Isang nakasisilaw na pink na brilyante ang lumitaw sa harap ng lahat pagkatapos na maitagos sa loob ng pendant sa loob ng mahigit 1 dekada. Ano, napakalaking pink na brilyante. Bumulalas ng malakas ang chairman ng Chadstone Jewelry nang mapansin ang pink na brilyante. Nagtatrabaho ako sa industriya ng alahas sa buong buhay ko, ngunit hindi pa ako nakakita ng gayong walang kamali-mali na pink na brilyante. Ang kanyang mga salita, na sinamahan ng makinang at mapangarapin na iridescent glow na sumasalamin sa kulay rosas na brilyante sa ilalim ng liwanag, ay nakakuha ng atensyon ng lahat na parang isang napakalaking bato na inihagis sa kanilang mga mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 167. Ang pink na brilyante ay marahan na kumikinang sa ilalim ng liwanag, ngunit ang ningning nito ay tila bumubulag sa mga mata ng lahat sa loob ng function hall. Natigilan si Zane dahil sa gulat. Napatitig siya sa pink na brilyante sa mga kamay ni Anna na hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zane ang pamamanhid ng kanyang anit. Paano kaya ito? Paanong ang ilang pagod na accessory na binili ni Jasper nang hindi nag-iisip ay magiging isang hindi mabibaylang kayamanan?
Bagamat hindi siya mula sa industriya ng alahas, bilang isang taong mula sa isang mayamang, si Zane ay nakakita ng maraming mahahalagang bagay kaysa sa karaniwang pamilya. Kaya, madali niyang matukoy kung kailan mahalaga ang isang bagay. Ang pink na brilyante na ito ay talagang hindi isang bagay na mababa ang halaga. Pakiramdam ko ay hindi mabilang na mga sampal ang idiniretso sa kanyang mukha at hinahampas siya hanggang sa mamula siya at mama. Nagngangalit si Zane habang namumula ang mga mata. Nagseselos siya na muntik na siyang mawala. Sa ngayon, para siyang tanga na kanina lang abala sa paglilibang sa sarili sa pamamagitan ng pagbato kay Jasper ng mga pang-iinsulto at pang-aalipusta. Ang puso ng anghel ay talagang may kasamang sikreto. Bulong ni Mitch Langdon ng malakas. Nakita niyang hindi rin kapanipaniwala ang sitwasyong ito. Ang kanyang mga salita ay sa mga iniisip ng lahat na naruroon sa function hall. Sinabi sa kanila ng host na mayroong isang sikreto sa loob ng puso ng anghel. Sinuri pa ni MS Shannon White ang piraso ng alahas ng mahigit isang dekada para malaman lang ang sikreto. Akala ng lahat, gimmick lang iyon. Baka si Shannon White mismo ang naloko nito. Sa anumang kaso, walang sino man ang talagang sineseryoso ang isang gawa-gawa na tulad nito. Gayunpaman, ang pagbabago ng pangyayari ay dumating sa kanila na parang isang marahas na sampal sa kanilang mga mukha. E ano naman kung Pink Diamond? Gumastos ka ng 100 milyong harbor dollars dito. Kahit na ang pink na brilyante na ito ay mahalaga, ito ba ay hindi hihigit sa 100 milyong harbor dollars? Hindi ka ba pinagsasamantalahan ng pareho lang? Ngumisi si Mitch. Hindi niya talaga kayang makita si Jasper ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan sa harap ng lahat. Ang malaya at madaling kilos ni Jasper ay parang walang tigil na saksak sa kanyang puso. Ito ay dahil hindi naiwasang maalala ni Mitch ang sandaling halos lumuhad siya kay Jasper 2 araw na ang nakakaraan. Ganoon din ang ekspresyon ng mukha niya ng mga sandaling iyon. Eksakto. Pinagsasamantalahan ka pa. Malakas na sigaw ni Zane. Nanunuya ng malakas, ipinagpatuloy ni Mitch ang pagdaragdag ng gasolina sa apoy. Anong ipinagmamalaki mo? Ang isang country bumpkin mula sa mainland ay palaging magiging isang country bumpkin. Tingnan mo kung gaano siya kasaya sa murang bargain. Mahinahong sinabi ni Jasper, 100 million harbor dollars lang. Anyways, binili ko ito gamit ang iyong tseke, Mr. Langdon. Wala akong pakialam. Namula ang mukha ni Mitch sa galit nang marinig ang sinabi nito. Bumantong hininga si Mitch bilang tugon sa mga nakikiusyosong titig at ekspresyon ng lahat na sumasalamin sa kanilang pananabik sa tsismis. Nanatili siyang tahimik pagkatapos noon. Natatakot siyang mabunyag ang mga naunang iskandalo niya. Talagang magdudulot iyon ng kahihiyan sa kanyang buong pamilya. MS. Lo, pwede mo bang hayaang tingnan ko itong pink na brilyante? Sa kaguluhan, ang chairman ng Chadstone Jewelry ay pumunta sa kanilang tabi nang walang nakakapansin. Napatingin si Anna kay Jasper. Pagkatapos niyang tumango ay inabot niya ang pink na brilyante sa chairman. Tinanggap ang pink na brilyante gamit ang 2 kamay, ang chairman ng Chadstone Jewelry ay napabulalas sa pananabik. Noong nakaraan, ang itinuturing na pink na brilyante na inilagay para sa auction sa isang general auction ay isang 18.96 carat pink na brilyante, na na-auction off sa Christie's auction. 5 minuto pa lang sila sa auction nang mabenta ang brilyante sa presyong 360 million harbor dollars. Bagaman ang pink na brilyante na ito ay hindi kasing laki ng isang iyon, mas maganda ang grade ng kulay nito at parang mas malinaw. Ito ay maituturing na isang brilyante ng pinakamahusay na grado. Ang isang hiyas na tulad nito ay talagang isang pambihirang tanawin sa mundong ito. Excuse me, Mr. Lane, may itatanong sana ako sa'yo. Kung maaari, gusto kong bilhin ang pink na brilyante na ito mula sa iyo sa presyong 300 milyong harbor dollars. Bagamat marami sa mga taong naruroon dito ay mas mayaman kaysa sa chairman ng Chadstone Jewelry, walang sino man ang makakapaghambing sa kanya sa mga tuntunin ng paghahain sa industriya ng alahas. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang baguhin ang ekspresyon ng lahat. Lalo na sina Mitch Langdon at Zane Lancaster. Kinukutya nila si Jasper sa paggastos ng 100 milyong harbor dollars dahil sa isang segundo lang ang nakalipas. Just split second later, naging backfired na ang lahat sa kanila. 300 milyong harbor dollars.
Maaari itong ibenta sa napakalaking presyo na 300 milyong harbor dollars. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 168. Alam ng lahat na kung ang pink na brilyante na ito ay opisyal na ilalagay sa isang auction, tiyak na ibebenta ito sa presyong mas mataas kaysa rito. Agad na nagbago ang mga tingin at ekspresyon ng lahat. Tumingin sila kay Jasper na parang Diyos. Anong uri ng tao siya upang magkaroon ng ganoong tumpak at matalas na pananaw? Paano niya nalaman ang sikreto ng puso ni Angel? Naibigay ko na ang brilyante kay Ana. Hindi ito for sale, seryosong sabi ni Jasper. Sa pangungusap na ito, mariin niyang itinanggi ang pagkakataong makakuha ng tubo na 200 milyong harbor dollars ng sabay-sabay. Kalmado at walang pakialam ang ekspresyon ng mukha ni Jasper na para bang tinanggihan niya ang isang poached egg na inihatid ng chef habang nag-aalmusal. Talagang, sayang naman. Dahil sa puso, ibinalik ng chairman ang pink na brilyante kay Ana. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi payag si Jasper na ibenta ito, imposibleng agawin niya ito sa kanya, di ba? Tulala na tinitigan ni Ana ang pink na brilyante sa kamay niya. Lahat ng isang biglaang, natagpuan niya ang kanyang sarili na nahaharap sa isang bahagyang dilema. Napakahalaga nito. Nais ibalik ni Annie ang pink na brilyante kay Jasper. Kung ang puso lang ni Angel, maglalakas loob si Ana na tanggapin ito bilang regalo bagamat binili ito ni Jasper sa halagang 10 milyong harbor dollars. Gayunpaman, ang halaga ng pink na brilyante na ito ay hindi man lang masuri ng tumpak sa ngayon. Pinakamahalaga, ang gayong dalisay at perpektong pink na brilyante ay dumating lamang na may isang presyo ngunit walang sino mang mamimili. Kahit na ang isang tulad ni Ana Lo ay natagpuan na ito ay masyadong mahalaga. Sinadya ko ito noong sinabi ko sa iyo na ito ay isang regalo para sa iyo. Bahagyang tumawa si Jasper, taliwas sa gulat sa mukha ng lahat, na natili siyang walang kibo. Nako, naabutan na niya ang lahat ng balita patungkol sa brilyante sa kanyang nakaraang buhay. Gayunpaman, noon lang niya ito nagawang humanga sa screen ng kanyang computer. Sa aking opinyon, ang isang lalaki ay dapat na maging higit na ipagmalaki sa pagkapanalo ng ngiti ng isang magandang babae kumpara sa kita ng isang halaga ng pera, sabi ni Jasper na may pahiwatig ng isang ngiti. Matapos irehistro ang kanyang mga salita, lahat ng kababaihan sa function hall ay tumingin kay Jasper na may ibang tingin. Walang ibang lalaki ang makakapagkumpara sa kasalukuyang karisma ni Jasper. Handa siyang sumugal sa mataas na pusta para lamang manalo ng ngiti ng isang ginang. Ilang tao sa mundo ang maaaring maging kasing matapang at mapagbigay na gaya niya. Ang isang hari na pinahirapan ang kanyang mga nasasakupan para sa kasiyahan ng reyna ay maaaring isang tuso at mapagbigay sa sarili na pinuno sa mata ng kanyang mga tao. Gayunpaman, sa reyna, siya ang pinakamahusay na asawa sa mundo. Si Cindy Jung, na nakatayo sa tabi ni Ana at pinagmamasdan ng mabuti ang buong pangyayari, ay lalo na namangha. Tinitigan niya si Ana ng may paghanga. Kung siya si Ana, handa siyang gawin ang lahat para kay Jasper ngayon. Ilang babae sa mundo ang may mga lalaking handang gastusin ang kanilang kayamanan para sa kanila. Higit pa rito, ito ay hindi lamang libu-libong harbor dollars sa cash. Nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 300 milyong harbor dollars. Bilang babaeng nangunguna sa buong act, kumislap ang tingin ni Ana. Hindi siya nang ahas na salubungin ang mga mata ni Jasper ngayon. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bahagyang natarante siya. Bilang prinsesa ng mga batas, ang 300 milyong harbor dollars ay hindi isang malaking halaga ng pera. Gayunpaman, ngayong ginagawa siyang paksa ni Jasper sa paghanga at atensyon ng lahat, nakaramdam siya ng labis na hiya. Salamat. Nagpasalamat si Ana kay Jasper sa maliit na boses at agad na tumalikod. Hinawakan niya ng mahigpit ang pink na brilyante sa kanyang mga kamay habang namumula ang kanyang pisngi. Bahagya siyang natulala kay Jasper. Si Henry Lo, na napilitang masaksihan ang matamis na eksenang lumalabas sa kanyang harapan, ay tumabi kay Ana. Ana, ipakita mo sa akin ang malaking brilyante na iyon, sabi niya. Hindi. Tinanggihan ni Ana ang kanyang kahilingan sa isang tahasang paraan. Hindi niya dapat isipin iyon. Walang sino man ang maaaring kumuha ng brilyante na ito mula sa kanya. Wala kahit isang segundo. Nagdilim ang mukha ni Henry. Bulong niya, ngayong may lalaki na siya, nakalimutan na niya ang sarili niyang kapatid.
Ayaw ko kasing tingnan. Iyon ay sinabi, ang kalooban ni Henry ay nag-aalinlangan din. Kahit na para sa isang matandang lalaki na tulad niya, kailangan niyang aminin na si Jasper ay gumawa ng isang mahusay na hakbang. Paanong may babaeng makakalaban sa kanya? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 169. Hahaha. Tawa ng tawa si Michael Lane na nakaupo sa table ng mga big boss. Zachary, ang ganda ni Jasp. Tahasan na ipinahayag ni Michael ang kanyang paghanga kay Jasper. Ang ibang mga amo ay tumingin kay Michael ng masama. Si Michael ay palaging nasa tabi ni Zachary. Hindi na kailangan para sa kanya na kumilos ng todo suporta sa kanya ngayon. Gayunpaman, kahit na hindi nila maitatanggi ang katotohanan na si Jasper ay gumawa ng isang napakatalino na hakbang. May matingkad na ngiti sa labi si Zachary. Ang batang ito ay palaging ganyan, sabi niya. Bagamat nagsasalita siya sa casual na tono, makikita sa kanyang pagpili ng mga salita kung gaano niya hinangaan at pinahahalagahan si Jasper. Nako, hindi basta-basta tatawagan ng pinuno ng pamilya ng batas ang sinuman bilang batang ito. Ito ay kung paano hinarap ng isang elder ang kanyang junior. Parehong nasa mabuting kalooban sina Zachary at Michael. Sa kabaligtaran, hindi masyadong maganda ang mga ekspresyon ni Bob Lancaster at Kennedy Langdon. Hindi sila personal na sumali sa palitan, ngunit maaaring sabihin ng sinuman na ang kanilang mga anak na lalaki ay natalo ni Jasper. Yamang napahiya ang kanilang mga anak, anong kaluwalhatian ang mayroon sila. Ang mga malalaking boss ay walang pakialam sa 300 milyong harbor dollars. Kaya lang nagkaroon sila ng malalim na pananaw sa paraan ng paggawa ni Jasper ng mga bagay-bagay. Nagpatuloy ang auction sa gitna ng daldalan at tawanan ng mga manunood. Pinigilan ni Zane at Mitch ang kanilang kawalang kasiyahan sa kanilang pagkatalo at bumalik sa kanilang mga upuan. Ayon sa mga patakaran, ang lahat ng mayayamang tao na naruroon sa function ay kailangang bumili ng hindi bababa sa isang item mula sa auction. Kung hindi, maaaring mailathala sa mga tabloid bukas ang balita tungkol sa pagiging kuripot nila at pag-aatubili na gumawa ng charity work. Sa makatuwid, kahit na sina Zane at Mitch ay nasa estado ng pagkabalisa mula sa nakaraang insidente, tumawag pa rin sila upang magbid ng isang asul at puting porselana na mangkok ang iniharap sa madla sa panimulang presyo na 200,000 harbor dollars. 200,000 harbor dollars, tinawag ni Mitch ang panimulang bid. Wala ring nakipagkompetensya sa kanya. Kung tutuusin, miyembro siya ng 4 na nangungunang pamilya. Tsaka alam naman ng lahat na napahiya lang siya ng masama at kasalukuyang masama ang pakiramdam. Para sa kanilang sariling kapakanan, walang gustong masaktan siya. 1,000,000 harbor dollars. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagbid si Jasper, na hindi na tumawag ng bid simula nang bilhin ang puso ni Angel. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan, ngunit ang kanyang mga aksyon ay lubos na nauunawaan. Halos humagalpak ng tawa si Henry. Bulong niya ng malakas sa tenga ni Anna, "See, I told you that Jasper will not let him off just that." Tiyak na ipapahiya niya ng husto ang dalawang idiot na iyon bago sila matalo minsan at para sa lahat. Ang bid ni Jasper ang dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ni Mitch. Tiningnan niya si Jasper, na nakatayo malapit, malamig. Samantala, si Jasper naman ay parang magaan ang loob at relaxed. Pumulot siya ng strawberry sa mesa at kinain. Hindi man lang niya pinalampas si Mitch. Habang tumatagal ng ganito si Jasper, mas lalong umusbong ang puot at hinanakit sa puso ni Mitch. 3,000,000 harbor dollars, sabi ni Mitch habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi siya maaaring umatras sa sandaling ganito. Kung hindi, hindi lang niya ipapahiya ang sarili niya, kundi magdudulot din siya ng kahihiyan sa mga Langdon. 8,000,000 harbor dollars. Tumawag si Jasper para sa isa pang bid halos kaagad pagkatapos ipahayag ni Mitch ang kanyang bid. Jasper Lane. Tumayo si Mitch at sumigaw sa galit. Sinaman niya ng tingin si Jasper. "Gusto mo ba talagang makipag-away sa akin?" Tanong niya sa malamig na boses. Dumampot si Jasper ng strawberry at sinubo sa bibig niya. Saglit siyang ngumunguya bago lumunok. Pumitas siya ng isa pang strawberry at ipinasa kay Anna. "Tikman mo ito. It's quite sweet," sabi nito sa kanya. Tumayo si Mitch nang hindi gumagalaw. Ang awkward para sa kanya na manatiling nakatayo o umupo.
Pakiramdam niya ay siya na ang pinakamalaking biro sa mundo matapos na hindi pinansin ni Jasper. Pinagtatawanan siya ng lahat. Sige, pinilit mo akong gawin ito. 10 milyong harbor dollars, sigaw ni Mitch sa sobrang galit. Nang tingnan ang namumula na ekspresyon sa mukha ni Mitch, tumawa si Jasper. Ikaw ay isang mayaman at mapagbigay na tao, Mr. Langdon. Bakit napakakuripot mo sa ilang gawaing kawang gawa? 50 milyong harbor dollars. Ha ha ha, galit na tawa ang pinakawalan ni Mitch. Country bumpkin, kinukumpara mo ba ang yaman mo sa akin? Ang aking mga personal na ari-arian lamang ay nagkakahalaga ng ilang bilyong harbor dollars. Halika, nagbibid ako ng 100 milyong harbor dollars. Sigaw niya. Nagkibit balikat si Jasper. Iba ka talaga, Mr. Langdon. Gaya ng inaasahan, dapat talagang nakatuon ka sa kawang gawa dahil handa kang bumili ng porcelain bowl sa napakalaking presyo na 100 milyong harbor dollars. Nasa iyo ang aking paghanga. I'll happily announce my defeat and back out of the bid, mahinahon niyang sabi. Nanlaki ang mata ni Mitch matapos marinig ang sinabi niya. Pulang-pula ang mukha niya sa galit. Stupid F***sucker, niloloko mo ba ako? Galit na sigaw niya. Naging ligaw na ang lahat nang tumawag si Mitch para sa isang bid na 100 milyong harbor dollars. Bagamat ang mangkok ng porselana na ito ay isang anti-gang bagay, ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1 milyong harbor dollars. Ang presyo nito ay tumaas na ngayon ng hanggang 100 milyong harbor dollars matapos magalit si Mitch sa mga panunuyan ni Jasper. Ang isang pagkilos na tulad nito ay hindi na maaaring ituring na hindi makatwiran. Wala sa sarili si Mitch Langdon. Kasabay nito, si Kennedy Langdon, na nakaupo sa mesa ng mga amo sa itaas, ay may mabigat na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-incapable ang kanyang anak. Mas maganda sana kung tumawag na lang ang kanyang anak ng bid na 10 milyong harbor dollars o higit pa noong nagsimula pa lang ang auction tulad ng ginawa ni Jasper bago ito. Sa halip, dahan-dahan siyang naakit sa bitag ni Jasper. Ang batang ito ay masyadong immature. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 170. Umiling si Zachary at tumawa ng malakas. Lubos na nalibang, hindi niya mapalampas ang pagkakataong kutsain si Kennedy Langdon. Gaya ng inaasahan, nagdilim ang ekspresyon ni Kennedy. Ang iba pang mga amo ay masayang tumawa pagkatapos magkita ng mga titig sa isa't isa. Ang parehong mga sitwasyon ay nangyari sa panahon ng isang auction at kasangkot sa isang labanan ng kayamanan. Gayunpaman, ang isa na may kapangyarihan sa pagitan ni Mitch at Jasper ay madaling makilala. Mr. Nanawagan si Mitch Langdon ng bid na 100 milyong harbor dollars para sa asul at puting porselana na mangkok na ito. Pupunta minsan. Pumunta ng 2 beses. Going thrice, it's a deal. Congratulations to Mr. Mitch Langdon, anunsyo ng host. Hindi man lang naglakas loob na tingnan ng host si Mitch na may mabangis na ekspresyon sa mukha. Sinimulan niyang i-auction ang susunod na item pagkatapos isagawa ang mga follow-up na proseso sa pagmamadali. Pababa ng paunti ang mga item na isusubasta. Hindi na tumawag si Jasper para sa isang bid pagkatapos nito. Na may nakaukit na tingin sa kanyang mukha, si Mitch ay nagngangalit pa rin sa galit. Gayunpaman, si Zane Lancaster, na nakaupo mismo sa tabi ni Mitch, ay kinabahan. Siya ay labis na balisa. Hindi pa siya tumawag para sa isang bid hanggang ngayon. Gamit ang insidente ni Mitch bilang reference, alam niyang hindi siya pababayaan ni Jasper kapag tumawag siya para sa isang bid. Gayunpaman, siya ay nasa isang kagyat na sitwasyon. Kung susuko siya sa auction, kutsain siya ng iba dahil sa pagiging kuripot niya. Akala ng marami sa kanila ay natatakot siya kay Jasper. Hindi siya mapahiya ng taong ito. At saka, alam din niyang hindi niya mapahiya ang kanyang ama na si Bob Lancaster. Habang unti-unting umuusad ang auction hanggang sa dulo, ipinakita sa harap ng madla ang isang landscape painting ng isang sikat na pintor mula sa Harbor City. Kinagat ni Zane ang kanyang mga ngipin. Nagpasya siyang tumawag para sa isang bid. 1.1 milyong harbor dollars. Si Zane, na tumawag para sa bid, ay sumulyap kay Jasper ng likas. Napagpasyahan na niya ang limitasyon ng 10 milyong harbor dollars. Kung si Jasper ay tumawag para sa isang bid na mas mataas kaysa doon, siya ay babalik sa kanya sa pamamagitan ng pagsuko sa bid. Sa ganoong paraan,
mapipigilan niya ang kanyang sarili na mawalan ng kayamanan. Sa pag-iisip tungkol dito, gamulong ang mga labi ni Zane sa isang ngiti. Mayroong maraming mga paraan upang linlanggan ang ibang tao sa isang auction. Ano ang maaaring malaman ng isang bansang bumpkin mula sa mainland tungkol sa mga auction? 10 milyong harbor dollars. As expected, hindi binaygo ni Jasper ang audience na sabik na mapanood ang showdown nilang dalawa. Agad niyang itinaas ang presyo ng halos 10 beses sa harap ng mapupungay na tingin ng lahat. Huminga ng malalim si Zane habang kumikibot ang sulok ng kanyang bibig. Ang presyong tinawag ni Jasper ay umabot na sa pinakamataas na presyo ng pagbid na itinakda niya para sa kanyang sarili. Siya ay dinaig sa isang pakiramdam ng matinding kakulangan sa ginhawa. Gayunpaman, ito pa lamang ang unang round ng bidding. Kung susuko siya ngayon, nakakahiya talaga sa kanya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pumikit ang tingin ni Zane, 15 milyong harbor dollars, inihayag niya. Balak niyang balikan si Jasper. Susuko siya sa bid mamaya kahit anong tawag ni Jasper. Habang si Zane ay punong-puno ng sarili, napagtanto niyang tahimik ang buong auction hall. Mr. Nanawagan si Zane Lancaster para sa isang bid na 15 milyong harbor dollars. Mayroon bang mas mataas na presyo? Maingat na tanong ng host. Walang tumugon sa kanya. 15 milyong harbor dollars, 2 beses. Nanginginig ang mga kamay ni Zane. Itinoon niya ang tingin kay Jasper habang bumibilis ang tibok ng puso niya sa pagkabalisa. Sundin ang bid. F** sundin ang bid ngayon din. Gusto ni Zane na sumugod sa kanyang harapan at pilitin siyang itaas ang kanyang kamay, kaya sumunod siya sa utos. Hindi lang siya ang nakatingin kay Jasper. Nakatuon ang atensyon ng lahat kay Jasper at hinihintay ang kanyang sagot. Gayunpaman, si Jasper, hindi man lang gumalaw. Wala man lang siyang intensyon na sundin ang bid. Bakit hindi mo sinusunod ang bid? Biglang sigaw ni Zane kay Jasper. Paanong hindi niya masusunod ang bid? Hinihintay niyang sundin niya ang bid para makabawi siya sa kanya. Bakit hindi niya sinunod ang bid? Malapit na itong mawala ni Zane. Sumulyap si Jasper kay Jasper na parang tanga, 15 milyong harbor dollars para sa isang bagay na tulad nito. Isang tanga lang ang bibili. Pulang-pula ang mukha ni Zane. Para siyang maso-suffocate. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Zane, hindi napigilan ni Henry ang pagtawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 171. Hahaha, nakakatuwa naman. Tingnan mo ang mukha ng F***sucker na ito. Parang sinipa lang siya ng asno sa mukha. Hahaha. Nang maging matapang si Henry Lo, wala siyang pakialam kung si Zane ay si Bob Lancaster o anak ng iba. Walang awa na lang niya itong inirapan. Matapos marinig ang sinabi niya, naging kakaiba ang ekspresyon ng lahat. Gusto nilang tumawa ngunit hindi sila naglakas loob. Pero mahirap pigilan ang tawa nila. Sa sobrang galit ni Zane ay malapit na siyang magluwa ng dugo. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman kay Henry Lo. Pinipigilan lang niya ang galit at titig na titig kina Henry at Jasper nang may namumuong tingin. Ang auction, na malapit nang matapos, ay natapos pagkatapos ng interlude na ito. Gayunpaman, ang lahat ay nakaramdam ng pagkabalisa para sa natitirang bahagi ng auction. Kung tutuusin, ngayon lang nila napanood si Jasper na lumaban kina Mitch at Zane sa dalawang epic showdown. Namutla ang lahat kung ihahambing doon. Pagkatapos ng auction, nagmamadaling bumaba ang host sa stage habang pawis na pawis. Nakalimutan pa niyang batiin ang lahat sa hall. Ang auction na ito ay maaaring ituring na isang traumatikong alaala na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Madali siyang mapapawi kung nakagawa siya ng kaunting pagkakamali habang nagsusumikap na mabuhay sa gitna ng mga malalaking boss na ito. Masyadong nakakatakot. Nang akala ng lahat ay tapos na ang charity gala, biglang umakyat sa stage si Michael Lane na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Dahil sa kanyang hitsura, tumahimik ang lahat ng mayayamang lalaki at babae. Nagtataka silang tumingin kay Michael habang iniisip kung ano ang gagawin niya. Lahat, gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para mag-anunsyo. Nakatayo sa stage, ngumiti si Michael. Inilibot niya ang paningin sa buong hall bago tuluyang dumapo ang tingin niya kay Jasper. Napansin ng maraming tao ang detalyeng ito. Natuon ang atensyon ng lahat kay Jasper. Ngayon,
Kakapirma ko lang ng deal kay Mr. Jasper Lane na taga-mainland. Alinsunod sa aming prinsipyo ng pagiging patas at bukas, gusto kong ipaalam ito sa lahat ng maaga. Ang subsidiary sa ilalim ng Gladness International Corporation, Gladness Entertainment Movies, ay opisyal na ibinente kay G. Jasper Lane sa presyong $1.5 bilyong Harbor dollars ngayon. Mula ngayon, siya na ang magiging pinuno ng Gladness Entertainment Movies. Naniniwala ako na sa ilalim ng gabay ni Mr. Jasper Lane, ang Gladness Entertainment Movies ay tiyak na makakamit ang mas mataas na taas sa hinaharap. Nagpatuloy si Michael sa pagsasalita sa stage. Gayunpaman, ang lahat ng nasa ibaba ng entablado ay hindi na makapansin sa kanyang sinasabi. Laking gulat nilang lahat sa balita kaya nawalan sila ng kakayahang bumuo ng mga salita. Ang Gladness Entertainment Movies ay isang kilalang kumpanya ng pelikula sa Harbor City. Ang Gladness Entertainment Movies ay naging pare-pareho sa industriya mula nang magsimulang sumikat ang mga pelikula mula sa Harbor City. Pag-aari ng kumpanya ang mga copyright ng maraming sikat na pelikula. Maraming mga artista ang pinirmahan din sa ilalim ng kumpanya. Gayunpaman, ang Gladness Entertainment Movies, isa sa pinakakilalang kumpanya sa industriya ng pelikula at entertainment, ay ibibigay sa isang mainlander ngayon ng ganoon lang. $1.5 bilyong Harbor dollars. Ito ay isang patas na punto ng presyo na angkop sa halaga ng kumpanya. Agad namang nakabawi sa kanilang pagkabigla ang mga mabilis. Ang totoong deal ay malamang na magsama ng isang bagay na nagkakahalaga ng higit sa $1.5 bilyong Harbor dollars. Gayunpaman, walang sinabi sina Michael at Jasper tungkol dito. Walang sino man ang maaaring hulaan ang mga tunay na termino na nakalista sa deal. Gayunpaman, ang pagbabago ng pagmamay-ari ng Gladness Entertainment Movies ay naging isang katotohanan. Paano ito posible? Gulat na sigaw ni Zane. Ang Gladness Entertainment Movies ay gumagana ng maayos sa lahat ng panahon. Wala pang balita tungkol dito. Paano ito mabente ng ganoon lang? Itinuring na ang pamilya ni Zane ang pinakamataas na kasangkot sa industriya ng entertainment sa lahat ng nangungunang mayayamang tao ng Harbor City. Bagamat si Bob Lancaster ay nasa negosyo ng real estate sa halip na entertainment, mayroon siyang palayaw na harvester of female celebrities. Sa net worth ng kanyang mga personal na asset, nagkaroon siya ng malapit na relasyon sa mga boss sa entertainment industry ng Harbor City. Gayunpaman, walang natanggap na balita ang Lancasters tungkol sa desisyon ni Michael na ibenta ang Gladness Entertainment Movies. Naningkit ang mata ni Mitch at tumingin kay Jasper. Pumunta ba siya sa Harbor City para sa Gladness Entertainment Movies? Gusto ba niyang tumuntong sa entertainment industry? Tanong niya sa malamig na boses. Karamihan sa mga mayayamang tao mula sa Harbor City ay nakatutok kay Jasper, na ngayon ay sentro ng atensyon ng lahat. Sa sandaling iyon, bigla nilang napagtanto na ang binatang ito mula sa mainland ay darating upang sakupin ang isang mahalagang bahagi ng Harbor City sa hinaharap. Pagkababa ni Michael sa entablado, naglakad siya palapit kay Jasper habang masuyo itong sinenyasan. May maliwanag na ngiti sa kanyang mukha. Nagulat ako sa iyong paglipat, Mr. Lane, sabi ni Jasper. Humalaklak si Michael. Iba ang entertainment industry sa ibang sektor. Dapat panatilihing mataas ang profile ng mga boss sa industriya ng entertainment. Kung hindi, kukwestiyonin ng mga artista sa ilalim ng kumpanya ang kakayahan ng kanilang amo, aniya. Nagkibit balikat si Jasper. Ayos lang. Anyways, kapag naging opisyal na ang deal, kailangan din nating i-announce ito sa publiko. Sandali lang, aniya. Matapos may hayag ang balita tungkol sa pagkuha ni Jasper ng Gladness Entertainment Movies, opisyal na natapos ang charity gala. Ang mga mayayaman ay unti-unting umalis sa bulwagan. Gayunpaman, lahat sila ay may isang pangalan sa kanilang mga bibig. Jasper Lane. Sa gilid ng pintuan na matatagpuan sa isang mas maingat na lugar ng bulwagan, sina Kennedy Langdon at Bob Lancaster ay tumingin kina Zane at Mitch, na parehong may malungkot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha, na may walang pakialam na mga tingin. You guys have thoroughly disappointed me, diretsyong saway ni Kennedy sa kanila. Malungkot ang ekspresyon ni Mitch. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. Nakakahiya ang mainlander na iyon. Bulalas niya. Kasuklam-suklam. Ang sino mang may kakayahang gumawa ng malalaking bagay ay kasuklam-suklam. Kung hindi ka makalevel ng kalaban mo,
Tatapakan ka lang nila, Isali said Kennedy. Sa tabi niya, nakayuko si Zane. Wala siyang lakas ng loob na magbitaw ng kahit isang salita. Matagal na sinulyapan ni Bob Lancaster ang kanyang anak. Wala kayong kapareha sa kanya, sabi niya. Sa pagtanggi na tanggapin ang kanyang pagkatalo, nakipagtalo si Mitch, isa lang itong kabiguan. Sa kalaunan ay makakahanap ako ng pagkakataon na crush siya minsan at para sa lahat. Tama na, naiinip na saway ni Kennedy sa kanya. May mga mas mahahalagang negosyo na paparating. Hindi na sila maaaring maantala pa. Dapat bumalik muna kayong dalawa. Samantala, huwag kang gagawa ng kalokohan. Pagkatapos noon, lumabas ng hotel sina Kennedy at Bob at pumasok sa isang Rolls-Royce na nakaparada sa tabi ng gusali. Nagmamadali sila at ginabayan ng kanilang mga bodyguard. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng business suit ang nakaupo sa loob ng kotse. Nagbigay siya ng hangin ng kataasan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may matipunong pangangatawan, blonde ang buhok, at asol na mga mata. Siya ay dapat na mula sa kanluran. Dahan-dahan niyang iniikot ang isang baso ng alak sa kanyang mga kamay nang makasakay silang dalawa sa sasakyan. Matapos isara ang pinto ng sasakyan, tumingin ang lalaki sa red wine na dumudulad sa curve sa loob ng salamin. Ngumisi siya. Mr. Langdon, Mr. Lancaster, parang ang mga anak mo ay walang muwang pa rin, he remarked. Ang katotohanan na ang kanilang mga anak na lalaki ay walang kakayahan ay isang pribadong bagay. Maaari nilang turuan at pag-alitan sila mismo. Gayunpaman, iba ito kapag ito ay nanggaling sa bibig ng iba. Sa makatuwid, si Kennedy Langdon ay tila hindi rin maganda ang kalooban. Mr. Rogers, let's talk about our plan, sabi niya sa mapurol na boses. Ayon sa nauna nating napag-usapan, nakumbinsi na ng Quantum Fund ang isang grupo ng mga kapitalista sa Wall Street. Lahat sila ay sobrang interesado sa planong ito. Ang kailangan mo lang gawin ay makipagtulungan sa amin mula sa loob ng Harbor City, sabi ni Rogers nang walang katotohanan. Malapit nang maputol ang bubble ng ekonomiya sa internet ng Estados Unidos. Kapag nangyari ang pagkagambala, magsisimula kami kaagad. Malapit na itong maging isang pagdiriwang kung saan ipinagdiriwang natin ang pagkuha ng ating mga kamay sa trilyong kapital. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 172. Makakatiyak ka sa lahat ng iyong mga gawain sa Harbor City, Mr. Rogers. Palagi naming sinusubaybayan ang mga pangunahing mayayamang pamilya ng Harbor City. Wala namang kakaiba sa performance nila. Gayunpaman, isang mainlander na nagngangalang Jasper Lane ang sumali sa mga batas kamakailan. Nang makita ang pag-aalinlangan sa pagsasalita ni Kennedy, sumimangot si Rogers. Ibinaba niya ang kanyang baso ng alak at sinabing, sabihin mo sa akin ang iyong mga alalahanin, Langdon. Ang planong ito ay napakalaking sukat. Ang mga salik na hindi natin kontrolado ay hindi dapat umiral. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Kennedy, hindi pa nagtagal, natuklasan namin ni Bob na ang mga batas ay nagtago ng malaking halaga ng pondo. Wala kaming ideya kung saan napunta ang mga pondo hanggang ngayon. Parang kasabay ng pagdating ni Jasper Lane. Idinagdag ni Bob, gayunpaman, ang mga batas ay palaging nagnenegosyo sa industriya ng real estate. Maliban sa krisis sa pananalapi 3 taon na ang nakararaan, bihira nilang isali ang kanilang mga sarili sa sektor ng kapital. Sa makatuwid, kami ay nasa gitna pa rin ng pagsisiyasat. Hindi kami sigurado kung ano ang gustong gawin ng mga batas. Alam ko ang mga batas mula sa Harbor City. Bihira silang magnegosyo na may kinalaman sa kapital. Dapat mong patuloy na subaybayan ang kanilang aktibidad, ngunit huwag gumawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Pagkatapos ng lahat, sila pa rin ang nangungunang mayayamang pamilya sa Harbor City. Dapat silang maging alerto sa lahat ng oras, mahinahong sabi ni Rogers. Para kay Jasper Lane, ano ang background niya? Sumagot si Kennedy, siya ay mula sa mainland at medyo malapit sa mga batas kamakailan. Ang stock market ang kanyang forte. Siya ang nagpahirap sa mga anak mo, tama ba? Natatawang tanong ni Rogers, may mapaglarong kislap sa kanyang titig. Halos agad na nagdilim ang mga ekspresyon ni Kennedy at Bob. Bata, kapag mas mataas ka, mas mahirap kang mahulog. Hindi mabilang na mga kabataang talento ang lumilitaw sa Wall Street taon-taon, ngunit sa kalaunan,
Ang mga matatandang tulad namin ang may huling say. Quote. Pagkatapos ng charity gala, umalis si Jasper sa hotel kasama sina Anna at Henry. Bago sila umalis, nakilala muli ni Jasper sina Queenie Shaw at Zoe Griffin. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay nag-iba. Mr. Lane, magalang na bati ni Queenie kay Jasper. Kasabay nito, dumagsa ang mga masalimuot na emosyon sa kanilang mga puso. Masyadong mabilis ang pagbabago ng mundong ito. Ilang oras ang nakalipas, unang beses pa lang silang nagkita. Gayunpaman, ang lalaking nasa harapan nila ay boss na nila ngayon. Nagningning ang mga mata ni Queenie nang maalala ang kaluwalhatian ni Jasper sa charity gala ngayong gabi. Gayunpaman, sa sandaling masulyapan niya si Anna Lo, na nakatayo sa tabi ni Jasper, agad niyang inalis ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanya. Kailangang malaman ng isa ang kanilang sariling lugar. Personal na inisip ni Queenie na ang kanyang hitsura ay higit pa sa iba pang celebrities mula sa entertainment industry ng Harbor City. Gayunpaman, sa harap ni Anna Lo, hindi niya dapat ipahiya ang sarili sa pamamagitan ng pagkukumpara sa kanilang dalawa. Hello, bati ni Jasper. Hindi siya umarte ng mayabang sa harap nila. Sa kanyang opinyon, ang mga celebrity na ito ay mga taong nagtrabaho at kumita ng pera para sa kanya. Sila ang gumagawa ng kayamanan para sa kanya. Sa makatuwid, hindi na kailangang kumilos ng mataas at makapangyarihan sa harap nila. Ito ay magiging walang kahulugan sa ganoong paraan. Sa sandaling iyon, dumating ang sasakyan ni Loz. Balik muna ako. Pagkaraan ng ilang sandali, maaari akong pumunta sa kumpanya. Let's have a chat then if the opportunity arises, magalang na sabi ni Jasper. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang magkapatid na batas. Nang makitang umalis si Jasper pagkatapos makapasok sa Rolls-Royce, napaawang ang labi ni Queenie. Ibang-iba siya sa ibang mayayamang tao, biglang sabi ni Zoe. Tumango si Queenie. Oo, gaano kadalas tinatrato ng ibang mayayamang tao ang mga babaeng celebrity na tulad natin bilang disenteng tao. Napabuntong hininga ang dalawa. Ang hinaharap ay may walang katapusang mga posibilidad, ngunit mayroon silang sariling mga paghihirap na hindi alam ng mga tagalabas. Quote. Pag-aaral ng mga batas. Parehong nakaupo sa study sina Jasper at Zachary. Nakausap ko dati si Michael. Okay lang basta ayusin natin ang bayad sa transaksyon bago ka umalis sa Harbor City, sabi ni Zachary. Tumango si Jasper. Iyon ang magiging pinakamahusay. Pagkatapos ng lahat, ang 1.5 bilyong Harbor dollars ay maaaring i-withdraw anumang oras, ngunit makakaapekto ito sa follow-up na plano, sagot niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 173. Kailangan mo ng tulong. Ang pamilya ng batas ay may sapat na kayamanan. Itinaas ni Jasper ang tasa at humigop. Napangiti siya. Sa tingin ko ay hindi na kailangan. Inihanda na ba ng pamilya ng batas ang pondo? Lalong naging matigas ang ekspresyon ni Zachary. Bigyan mo ako ng makakasama dito. Magkano ang eksaktong kailangan ko? Mahirap sabihin sa ngayon. Naisip ni Jasper ang stock market ng Estados Unidos na sinusundan niya nitong mga nakaraang araw at nakasimangot. Ang stock market ng Estados Unidos ay nagwawasak ng isang kakaibang bagyo. Napansin ko na may sumusubok ng kontrolin ang merkado doon at nasa saklaw din nila ang medyo malawak na lugar ng mga stock. Ito ay isang sugal na hindi bababa sa $1 trilyon doon. Trilyon. Nahirapan si Zachary na paniwalaan kahit na nakita niya ang kanyang makatarungang bahagi ng pera. Gumagamit ng trilyon bilang base unit. Changing GDP ng bansa ang may ganoong kapangyarihan. Changing ang GDP ng bansa ay sapat na halaga upang masukat ng trilyon. Ipinakita nito kung gaano kalaki at kakilakilabot ang halaga. Ngunit iyon ang stock market ng Estados Unidos. Bilang sentrong pang-ekonomiya sa mundo, walang anumang entidad o puwersa ang magagawa para pigilan ito kapag nagsimula na ang pagsikal. Kaya ang gagawin lang namin ngayon ay tumutok sa Harbor stocks. Saglit itong pinag-isipan ni Jasper bago siya sumagot, kung tungkol sa mga pondo. Ang eksaktong halaga na kakailanganin natin ay depende sa kung gaano kalaki ang isang alon kapag naganap ang bubble sa Estados Unidos. Sa kung paano ang mga bagay. Tingnan mo ngayon, maaaring kailanganin ito ng pamilya ng batas. Itinaas ni Jasper ang 3 daliri. 30 bilyon. Kumunat ang noo ni Zachary.
Oo, 30 billion. Maaaring kailanganin mo lang maglabas ng 10 bilyon sa simula, ngunit masasabi kong mas ligtas na magkaroon ng 30 bilyon na handang magpakilos anumang oras kung sakali, sagot ni Jasper. Seryoso ang ekspresyon ni Zachary habang nasa malalim na pag-iisip. Ilang sandali pa, sumagot siya, sige. I promise you, money-wise, hindi ito magiging problema. Nang makita kung gaano kadaling pumayag si Zachary, mas naunawaan ni Jasper kung gaano kalalim ang pinagmulan ng mayayamang pamilya ng Harbor City. Ito ay 30 bilyon, ngunit ang reaksyon ni Zachary ay nagsabi sa kanya na ang 30 bilyon ay hindi niya limitasyon. Magkano ang maiipon ni Michael? Tanong ni Jasper. Sagot ni Zachary, mas fixed ang yaman ni Michael kaysa Fluid, o hindi na niya kailangang magbenta ng Gladness Entertainment Movies. Sa masasabi ko, I think nasa 5 billion siya. Napaisip naman si Jasper, di rin siguro ako makakaipon ng mahigit 5 bilyon. Salamat na lang at medyo kumita si Jasper sa Harbor stocks nitong mga ilang araw, lalo na sa stocks ng kumpanya ni Kayden. Sa sandaling ibenta ni Jasper ang kanyang mga stock, kikita siya ng hindi bababa sa 2 beses o 3 beses ang tubo. Bilang karagdagan sa mga pondo na maaari niyang ilipat mula sa mainland, ang 5 bilyon ay isang madaling halaga na ipunan. Sa panahong iyon, malamang na makikita niya ang kanyang sarili na may humigit kumulang 40 bilyong halaga ng mga pondo. Sapat na iyon para sa labanang ito. Ngayon maghihintay kami. Ngumiti si Jasper. Binuksan ni Zachary ang mga bintana sa pag-aaral, na nagpapahintulot sa malamig na hating gabi na hangin ng Harbor City na pumasok sa pag-aaral. Agad na bumaba ang mainit na temperatura sa loob ng bahay, dahilan para manginig siya. Ito ay isang pag-aaksaya ng iyong oras sa mundo na hindi makamit ang magagandang bagay, Jasper. Nakikita ko na si Uncle Lo ay bukas ang isipan. Tumayo si Jasper sa tabi ni Zachary at ngumiti, nakatingin sa nakakasilaw na night view ng Harbor City. Hindi ako ang open-minded dito. Ito ang aura na nakukuha ko mula sa iyo. Lumingon si Zachary para pumalakpak sa balikat ni Jasper. Maaaring tinutulungan ka ngayon ng pamilya ng Lo, ngunit hindi ko maiwasang isipin na sa huli ay ikaw din ang tutulong sa pamilya ng Lo. Humigop ng mainit na tsaa si Jasper. Ang nag-aapoy na likido ay pumasok sa kanyang bibig at nagpainit sa kanyang lalamunan na parang isang lagok ng malakas na alak. Saka lang niya binawi ang labi para sumagot. Dahil kaalyado tayo, naging isang buong nilalang tayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 174. Kinaumagahan, ang lahat ng tsismis sa Harbor City ay naglabas ng mga nagbabagang balita na parang may nangyaring pagsabog. Misteryosong mainland youth dinurog ang anak ni Plutocrat sa charity dinner sa harap ng All Harbor City's magnates. Misteryosong mainland youth naghagis ng 300 milyon, nakakuha ng pabor sa prinsesa ng pamilya ng batas. Gladness Entertainment Movies, bagong may-ari, mahiwagang mainland youth, bumili ng pang-apat na pinakamalaking kumpanya ng pelikula ng Harbor City na may striking 1.5 billion. Ang lahat ng mga magazine ng chismis ay nagbahagi ng parehong kalaban, at iyon ay ang mahiwagang kabataan ng mainland. Nagawa ni paparazzi na kumuha ng litrato sa side profile ni Jasper. Ang imahe ay isa sa Jasper na nakikipagkamay kay Anna, at ang dalawa ay may ngiti sa kanilang mga mukha habang sila ay nag-uusap at naglalakad sa pulang carpet. Ang misteryosong kabataang ito mula sa mainland ay mayaman, gwapo, at puno ng karisma. Ang pangalan ni Jasper ay agad na kumalat sa buong Harbor City. Ang ilang mga tao ay nagsimulang magtaka kung kailan gaganapin ang kasal ni Jasper at Anna. Samantala, mas interesado ang mga tao sa mundo ng negosyo sa mga balita tungkol sa Gladness Entertainment Movies ngayong binili ito ni Jasper. 1.5 bilyon. Iyon ay hindi isang maliit na halaga. Ang dating pang-apat na pinakamalaking kumpanya ng pelikula ng Harbor City ay nagbago lang ng boss nito, isa rin mula sa mainland, hindi kukulangan. Ito ay nasa landas tungo sa panibagong simula. Ilang mga tao ang nagsimulang humagulgol sa pagkakakilanlan ni Jasper bilang isang mainlander sa social media, para lamang sa pamilya Lo na tahimik na maalis ang mga ganoong komento. Sa kasalukuyang posisyon ng pamilya ng batas sa lipunan, isang salita mula sa kanila ang kailangan para maalis ang mga negatibong komento mula sa internet.
Mula doon, naunawaan ng mga tao sa mundo ng negosyo na ang relasyon sa pagitan ni Jasper at ng pamilya ng Lo ay naging malalim. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang mag-isip tungkol sa pagkakakilanlan ni Jasper, na nag-iisip kung siya ay mula sa isang mayamang pamilya sa mainland. Samantala, ang labas ng mundo ay nagkakagulo tungkol sa lahat ng uri ng balita. Dahil dito, nagkulong si Jasper sa loob ng kanyang hotel. Nanunood siya ng aktibidad sa stock market ng Estados Unidos. Dahil sa pagkakaiba sa mga time zone, sinunog ni Jasper ang midnight oil ng 2 beses ng sunod-sunod. Paano kung umidlip ka? Magkakasakit ka kakatingin dito buong araw. Lumingon si Anna para sabihin kay Jasper na mukhang pagod na pagod. Binasa ni Anna ng mainit na tubig ang isang tuwalya habang nagsasalita at ipinasa kay Jasper. Bumagsak ang panga ni Henry sa sahig sa tabi nila. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang naglilingkod si Annie sa sinuman. Kinuha ni Jasper ang mainit na tuwalya at pinunasan ang kanyang mukha, mukhang mas buhay na ngayon. Umiling siya. Ang kanilang mga paggalaw ay lumalaki lamang sa stock market ng Estados Unidos. Hindi ko kayang magpahinga ngayon. Yumuko si Henry para tingnan ang screen ni Jasper at kakaibang nagtanong, hindi ba tumataas ang stocks para sa internet? Banal na crap. Tingnan mo ang pagtalon na iyon. Wow! Ibabaliw ng Diyos ang mga tao bago niya ipagkaloob ang kamatayan. Ganon din sa stock market. Ang pagtaas ng mga presyo ng walang dahilan at walang babala ay isang karaniwang taktika para makakuha ng kapital. Magtataas sila ng mga presyo ng stock upang makaakit ng mga mamimili, para lamang ibenta ang lahat ng kanilang mga stock kapag may tamang panahon bago sila tuluyang magkukulang. Sa ganoong paraan, kapag ang maling mataas na presyo ng mga stock na ito ay wala ng kapital upang mapanatili ang mga ito, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang bumagsak. Si Anna ay hindi ganap na hindi marunong tulad ni Henry. Nagkaroon siya ng malabong pangunawa sa financial market, kaya idinagdag niya, tama. Iyan ang loika sa likod nito. Tumanggaw si Jasper bilang pagsang-ayon. Ang buong ekonomiya ng internet ay mahalagang isang kastilyo sa kalangitan ngayon. Ito ay maaaring mukhang napakaganda, ngunit ang mga ugat nito ay ganap na nabura. Ang kailangan lang ay isang pagkakataon, at ang buong istruktura ay magugunaw sa isang iglap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 175. Hindi ba iyon nangangahulugan na ang mga tao na nagsisimulang mamuhunan sa internet ngayon ay sira? Tanong ni Henry. Naisip ni Jasper kung paano lumitaw ang dot-com bubble sa kanyang nakaraang buhay at kung paano maraming tao sa Harbor City ang nabangkarot ng magdamag, na nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon sa mga gusali. Sinabi pa ng ilang tao na ang lupa sa harap ng bawat mataas na gusali sa Harbor City ay napuno ng dugo pagkatapos. Ang iba ay nagsabi na habang ang pulis ay humarap sa isang kaso ng pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagtalon, may ibang tumalon mula sa gusali bago pa man mailipat ang katawan sa ibaba. Ito ay isang makabagbag damdaming tanawin. Sa palagay ko sila ay naghukay ng kanilang sariling mga libingan, malinaw na sagot ni Jasper. Ang Estados Unidos ay kasalukuyang namumuna sa Western capital dahil ang kanilang ekonomiya ay sobrang init at ang kanilang mga interes sa pautang ay mababa. Hinihimok nito ang mga mamumuhunan na maglagay ng pera sa stock market, kaya mayroong malaking bilang ng tuloy-tuloy na pondo doon. Ang mga financial statement ng negosyo ay mukhang maganda rin. Lalo na ang industriya ng internet. May garantiyang 2 hanggang 5 beses ang return kapag pumasok ito sa stock market, kaya inilalagay nito ang mga analyst, investor, entrepreneur, venture capitals, at ang bangko sa kaguluhan. May nag-pop up sa computer nang magsalita si Jasper. Ito ay KK. Isang mensahe mula kay Jack. Dahil nagtrabaho sa panloob na pamamahala ng Warsoft sa loob ng maraming taon, hindi nakakagulat na si Jack ay maaaring makakuha ng hangin tungkol sa mga balita ng Warsoft bago ang buong mundo. Mula sa naalala ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay, 2 iconic na insidente ang nagpahiwatig ng pag-pop ng dot-com bubble. Ang una ay ang Warsoft, ang pinakamalaking kumpanya sa internet sa mundo, na natalo sa antitrust na kaso nito at nahaharap sa dilema na kailangang magsara. Bagamat nagbitiw si Mr. Granger at binawi ng bagong CEO, si Thomas, ang hatol sa korte ng apela, ngunit iyon ay isang bagay na mangyayari mamaya. Sa ngayon,
Ang kasalukuyang balita ay talagang lubhang nakakaapekto sa internet stock market sa buong mundo. Isa itong fuse, isang ulat na direktang magti-trigger ng pagsabog ng dot-com bubble. Pagkatapos ay nag-publish si Barron ng isang artikulo na may mga numero mula sa isang pagsisiyasat na ginawa sa higit sa 200 nakalistang mga kumpanya sa internet. Ito ay isang ulat na direktang nagpatuyo sa daloy ng pera ng mga kumpanya sa internet, na nagresulta sa mga executive ng kumpanya na nabaliw at naglalabas ng kanilang mga stock. Sa maraming pagkilos na nagkakabisa, maraming kumpanya sa internet ang nagsimula ng kanilang landas tungo sa pagkabangkarote at muling pagsasaayos. Sa mga alaalang ito ng hinaharap, sinabihan ni Jasper si Jack na bantayan ang kaso ng antitrust ng Microsoft sa pamamagitan ng mga kontak na mayroon pa rin siya sa Microsoft. Pagtap sa notification window, natahimik si Jasper habang binabasa ang mensahe ni Jack. Ang paglilitis ay natapos na sa Estados Unidos at ang mataas na hukuman ay nagpasya na ang Microsoft ay natalo sa kaso. Ang hatol ay naipasa ilang minuto na ang nakalipas at malapit na itong ihayag sa publiko. Pinipilit maghiwalay si Microsoft. Ang tatlong tandang padamdam ay kumakatawan sa surge of emotions na kasalukuyang pinagdadaanan ni Jack. Bilang pinakamalaking kumpanya sa internet sa mundo at isang kumpanyang may pinakamataas na halaga sa mundo, ang paghihiwalay ng Microsoft ay walang alinlangan na makakaapekto sa mga stock market sa buong mundo. Hindi mahalaga na alam ni Jasper na iiwasan ng Microsoft ang kapalaran ng paghihiwalay tulad ng hindi ginawa ng ibang bahagi ng mundo ngayon. Maging sina Anna at Henry ay napasinghap sa gulat sa balita. Naghihiwalay si Microsoft. Diyos ko, napatingin si Jasper sa oras. Dapat ay 8:00 na ng umaga sa United States ngayon. Ayon sa kasaysayan, ang unang artikulong direktang lalabas sa dot-com bubble sa buong mundo ay ilalathala ngayong hapon. Susundan ito ng mga mamumuhunan na natatakot sa parehong mga pangunahing newsflash. Ang mga manager at retail investor ay magpapatuloy na ilabas ang kanilang mga stock at ang mga presyo ng stock ay babagsak. Ganito ang kapalaran, at wala nang makakapagligtas pa rito. Biglang bumangon si Jasper at mariing nagsalita, kailangan ko ng team ng pinakamahuhusay na stock trader at isang ganap na tahimik na kapaligiran. Ngayon din. Nang inig ang anit ni Henry nang maramdaman ang premonition na nasa isang gumuhong gusali. Parang may invisible tsunami na paparating sa kanya. Sa sandaling iyon, kahit na ang pinakamayamang trust fund ng mga sanggol ay hindi nang ahas na magpakatanga. For once, naging solemn na ang ekspresyon ni Henry at inilabas niya ang phone niya. Ipapaalam ko kaagad kay Dad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 176. Nasa meeting si Zachary kasama ang mga senior executive ng grupo nang matanggap niya ang tawag ni Henry. Itinaas niya ang kamay para pigilan ang pagsasalita ng lalaki at kinuha ang telepono. Nagsisimula na, Dad. Nagsisimula na ang plano ni Jasper. Ang aming mga stock trader ay kailangang malagay sa posisyon ngayon. Galit na wika ni Henry. Si Zachary, isang lalaking bihirang mawalan ng katinoan, ay nakaramdam ng pagkagulo sa kanyang emosyon sa sinabi ng kanyang anak. Nakipag-ugnayan na ako sa professional team. Ibalik mo agad si Jasper. Walang mas ligtas o mas tahimik na lugar sa Harbor City kaysa sa aming tahanan. Maghihintay sa kanya ang mga tao at kagamitan doon. Sa pamamagitan nito, tinapos ni Zachary ang pulong at nagmamadaling umalis, naiwan ang mga senior executive sa silid upang magkamot ng ulo at magbahagi ng mga hitsura ng pagkalito. Sa pagbabalik, pinapila ni Zachary ang mga tao habang tinext niya kay Michael ang mga detalye. Dahil napagdesisyonan na nilang isali si Michael dito, walang paraan na mapabayaan nila siya kapag may mga nangyayari. Mahusay si Zachary. Ang lahat ng inihanda niya ay halos nasa lugar nang bumalik sina Jasper, Henry, at Anna sa Manor. Ang manager na namumuno sa team ay si Zach, isang taong nakilala ni Jasper minsan. Hello, Mr. Lane. Ako ang magiging manager na mamumuno sa pangkat na ito ng mga stock trader. Gagawin namin ang aming makakaya upang sundin ang iyong mga tagubilin. Agad namang lumapit si Zach para magsalita nang makita si Jasper. Ang manager na ito na may mabilis na pag-iisip, nagtrabaho ng malinis, at kumilos sa halip na magsalita ay nag-iwan ng magandang impresyon kay Jasper. Nagkatrabaho na rin kami dati, so pareho lang ng dati.
Isagawa ang aking mga tagubilin sa pinakamabilis at mahusay hanggat maaari. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat, sabi ni Jasper habang nakipagkamay kay Zack. Seryosong sagot ni Zack, huwag kang mag-alala, Mr. Lane. Itong 15 stock traders dito ay isang lumang team ko. Ang kanilang mga kasanayan ay garantisadong, at nakapirma na kami sa isang NDA ng pinakamataas na pagkakasunod-sunod. Tumanggaw si Jasper. Hindi na siya nagulat dahil ito ang napag-usapan nila ni Zachary. Dahil ang mga stock trader ay direktang susunod sa mga utos ni Jasper, masasabing sila ang kaliwat kanang kamay ni Jasper sa business war na ito. Ang pinakamahalaga ay hindi mataas na kahusayan ngunit sa halip, ganap na pagtitiwala. Bago pumasok ang mga mangangalakal na ito sa silid, kinuha ng mga bodyguard ng Pamilya Lo ang lahat ng kanilang mga telepono at tiningnan ang mga ito para sa anumang uri ng mga kagamitan sa komunikasyon. Bukod dito, hindi sila pinayagang lumabas ng Lo Manor bago matapos ang kanilang misyon. Ang pamilya ng batas ang mamamahala sa lahat ng kanilang gagawin, ito man ay isang pagkain o ang pagpapalabas ng pagkain. Ang mga bodyguard ay inatasan na sundan sila kahit na sila ay nagpahinga sa banyo. Naturally, ang kanilang sweldo ay magiging isang mapagbigay din. Nakuha nila, sa isang araw, ang kikitain lamang ng mga ordinaryong tao sa loob ng 3 buwan. Nilinis ni Zachary ang isang malaking sala para sa labanang ito. Nang lumakad sina Jasper at Zack, mayroon ng 15 stock traders na nakaupo sa harap ng mga bagong naka-install na kagamitan, handa nang magsimula. Sinulyapan ang malaking LED display sa dingding, ibinigay ni Jasper ang kanyang unang order para sa digmaan. Buksan ang stock market ng Harbor City. Gusto kong mahigpit na subaybayan ang sektor ng internet mula ngayon at anumang pagbabago sa mga presyo ng stock na lumampas sa 3% ay iniulat. Buksan ang isang maikling posisyon sa ibaba. Zack, pantay-pantay na hatiin at ilipat ang inihandang 15 bilyong halaga ng mga pondo sa bawat account ng mga mangangalakal, pagkatapos ay hayaan mo akong pahintulutan ito pagkatapos mong matapos. Ang mga ipinangakong pondo ni Zachary at Michael ay dumating ng mas maaga ngayon at ang mga pondo na inilipat ni Jasper mula sa kanyang account sa mainland ay maayos ding dumating sa tulong ni John. Sa sandaling iyon, si Jasper ay kasalukuyang mayroong 40 bilyon sa kanyang mga kamay. 30 bilyon ay mula sa Lo family habang siya at si Michael ay parehong nag-ambag ng 5 bilyon. Ang 40 bilyong ito ay magiging sandata ni Jasper para ilipat ang lahat ng pananalapi ng Harbor City sa kanyang kalooban. Napakahusay ng koponan ni Zack, at wala pang 1 minuto pagkatapos ng utos ni Jasper ay iniulat ni Zack ang pagkumpleto ng mga gawain. Matapos ipasok ang autorisasyon ng password sa master computer na may pinakamataas na autoridad, 15 bilyong pondo ang nahati at ipinasok sa bawat isa sa 15 na account ng mga mangangalakal. Bumilis ang tibok ng puso ni Zack nang makita ang malaking balanse sa kanyang harapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 177. Hanggang sa sandaling iyon, walang ideya si Zack kung ano ang gusto ng Pamilya Lo at ni Jasper na gawin niya at ng kanyang team. Gayunpaman, ang nakagugulat na tanawin ng 40 bilyong cash ay nagpapahiwatig na ang isang bagyo ay nagsimulang hamampes sa Harbor Stocks. Hindi siya naglakas loob na magtanong o mag-isip, itinapon ang lahat ng iniisip na hindi niya dapat isipin. Nakatuon siyang naghintay sa susunod na utos ni Jasper. Maya-maya, bumukas ang mga pinto at tumambad sina Zachary at Michael na papasok na may solemn na ekspresyon sa kanilang mga mukha. "Kamusta, Jasper?" tanong ni Zachary. Ipinaabot ni Jasper ang impormasyong nakuha niya kay Jack. "Worse off, naghihiwalay ba?" Hindi makapaniwalang tanong ni Zachary. Si Michael ay mas sensitibo, dahil lumipat siya sa pagtatrabaho sa industriya ng pananalapi, pagkatapos ng lahat. Maaapektuhan nito ang maraming tao. Tumanggaw si Jasper. Mula sa aking pag-unawa sa Warsaw, walang paraan na magiging handa silang maghiwalay dahil lamang sa napipilitan sila. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang balita, magkakaroon ito ng matinding epekto. Ito ba ang magiging dahilan ng pag-pop ng bubble? Tanong ni Michael. Umiling si Jasper. Isa sa kanila, pero maliban na lang kung mali ako, may ibang dahilan na lalabas very soon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit tiyak na lilito ito ngayon. Sa panahong iyon, ang hinaharap ay itatakda.
Ang fuse na humahantong sa unang digmaang pandaigdig ay ang insidente ng pagpatay sa Sarajevo. Napakaraming contradiction, at pinapanatili pa rin ng magkasalungat na puwersa ang maselang balanse. Ngunit isang nalalaglag na dahon lang ang kailangan para matamba at bumagsak ang balanseng ito. Ang pagkatalo ni Warsoft sa kanilang kaso ay ang unang dahon, at ang balanse ay nabagsak na. Ito ay isang mabagal na proseso, ngunit ang susunod na dahon ay walang alinlangan na mag-trigger ng matalinghagang avalanche. Mr. Lane, may pagbabago sa mga presyo ng stock ng Ardent Tech. Bumaba lang ito ng 4%. Biglang naputol ang boses ni Zack sa usapan ni Jasper at ng dalawa pa. Ang tatlo ay lumingon upang tumingin sa screen, at sa harap ng kanilang mga mata ay ang mga presyo ng stock ng Ardent Tech sa malaking LED display, na bumababa ng isang mabigat na 4% na parang naaks. Sa sandaling iyon, hindi pa natatanto ng mga namumuhunan ng Harbor City ang paparating na bagyo. Ipinapalagay lamang ng marami na ito ay isang pagsasabuatan sa loob ng mga stock. Gayunpaman, ang mga taong may mas matalas na pandama ay nagsimulang mapagtanto na sa pagkakataong ito ay may kakaiba. Patuloy na manood at subaybayan, utos ni Jasper nang hindi lumingon. Ang unang pagbabago ay nagdala ng pangalawa at pangatlong pagbabago. Bumaba ng 3.5% ang mga presyo ng stock ng Sony Internet. Bumaba ng 3.6% ang mga presyo ng stock ng Carefreenet. Ang buong sektor ng internet ay may kabuuang pagbaba ng 3%. Patuloy na bumababa ang Hansel Index nito. Ito ay kasalukuyang nasa 17,970 puntos. Mga update pagkatapos may ulat ang mga update. Ang kapaligiran sa loob ng malaking sala ay unti-unting naging kaba at mabigat. Napatingin sina Michael at Zachary kay Jasper, naghihintay ng reaksyon nito. Walang sinabi si Jasper. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Michael, bumababa na ang presyo ng stock, Mr. Lane. Hindi ba tayo magsisimulang mag-invest? Hindi pa. Umiling si Jasper at sumagot, hindi pa ito ang oras para magsimulang mag-invest. Walang paraan na ang mga idle na pondo at mga organisasyong nakikitungo sa mga internet stock na ito ay mawawala ng walang laban. Kumunat ang noo ni Michael. Ngunit Mr. Lane, kung ang hinaharap ay nakatakda na, huli na kapag nagsimula na tayong mamuhunan. You're welcome to take your funds if you don't trust my judgment, Mr. Lane, mahinahong sagot ni Jasper. Kumunat ang noo ni Michael at nandidiri na nagsalita, so magiging matigas ang ulo mo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 178. Galit na galit si Michael nang kausapin siya ni Jasper. Kung tutuusin, si Michael pa rin ang nakatatanda sa kanya, lalo na sa pagtatrabaho sa mundo ng negosyo. Ang kanyang Gladness International ay isang malaking korporasyon. Nirerespeto siya ng lahat, sa harap at likod niya. Ngunit ang mga salita ni Jasper ay na-corner sa kanya at nahirapan siyang tanggapin. Nagkasundo na kami, Mr. Lane. Kailangan kong magkaroon ng ganap na awtoridad, sabi ni Jasper. Mahinang sagot ni Michael, ang ginawa ko lang ay magmungkahi. Ikaw ang umaarte na parang malupit na hindi nakikinig sa opinyon ng iba. Hindi ko naman sinabing hindi, pero sinusubukan kong mag-isip at magdesisyon dito. Ililihis lang ang atensyon ko sa sarili mong mungkahi. Tumigas ang ekspresyon ni Jasper sa paratang ni Michael. Team na tayo ngayon. Kung manalo tayo, hati natin ang mga panalo, at kung matalo tayo, lahat tayo ay dapat sisihin. Kung napagpasyahan mo na naibigay sa akin ang buong awtoridad, lubos kong pasasalamatan kung mananatili kang tahimik na tagamasid sa halos lahat ng oras, Mr. Lane. Itinuro ni Michael ang palengke at tumawa. Ang merkado ay bumababa ngayon. Kung hindi ka magsisimulang mamuhunan, paano kung palalampasan natin ang pagkakataon? Maghintay tayong lahat ng 1 minuto. Nagsalita si Zachary sa pag-unawa at lumingon kay Jasper na may magaan na ekspresyon. Mister, baka maguluhan si Lane dito, Jasper. Paano kung ipaliwanag mo sa kanya? Ang dealer. Tinuro ni Jasper ang palengke at nagtaas ng boses. Walang paraan na ang mga kumpanya ng internet ay tatayo lang doon at manunood habang nagsisimulang bumaba ang kanilang sariling mga presyo ng stock. Hindi kapag kinokontrol ng isang dealer ang mga stock sa bawat kumpanya. Hindi pwede. Kaya sinasabi mo sa akin na walang nakakita ng kakilakilabot na pagbaba sa buong sektor.
Napangisi si Michael. Siyempre, meron sila, walang pag-aalinlangan na sagot ni Jasper, pero karamihan sa mga pondo nila ay nasa stock market. Kung gusto nilang mag-pull out, kailangan muna nilang itaas ang mga presyo. Not to mention na depende sa presyo ng stocks nila ang status ng senior executives and bosses. Siguradong gagawa sila ng hakbang. Katatapos lang magsalita ni Jasper ay biglang umalangaw-ngaw ang boses ni Zack. Ang kabuuang presyo ng buong sektor ng internet ay tumaas muli. Lahat ng mga presyo ng stock na bumaba ngayon ay tumataas muli sa iba't ibang mga rate. Ang merkado ay tumataas muli. Ang mga negosyo ay nagsimulang mag-oscillate at bumawi. Napaangat ang ulo ni Michael habang nakatitig sa electronic screen. Ang bawat berdeng linya na nagpakita ng pagbaba ay naging pula at nagsimulang tumaas. Naramdaman ni Michael na may kamay na pumipigil sa kanya at hindi siya makapagsalita. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nagbigay sa kanya ng latigo. Haha, wala nang masabi sa pagkakataong ito, Mike. Humalaklak si Zachary. Sa pag-aayos ni Zachary sa sitwasyon, humingi ng tawad si Michael kay Jasper. Bakas sa mukha niya ang kahihiyan, ngunit siya ay isang tao na alam kung kailan dapat iwanan ang mga bagay at magpatuloy. Paumanhin ko. Mr. Lane, hindi ako nagsalita. Binigyan kita ng awtoridad pagdating sa stock market, kaya hindi ko dapat pinaghinalaan ang desisyon mo. Nag-init ang ekspresyon ni Jasper habang malumanay na sumagot, tulad ng sinabi ko, Mr. Lane. Kami ay isang koponan. Alam mo rin na mayroon na tayong 40 bilyong pondo sa kamay, ngunit tayo ay nasa isang digmaang pinansyal na kinasasangkutan ng daan-daang bilyon sa hinaharap. Kaya kailangan kong tiyakin ang aking awtoridad na mag-utos. Pasensya na kung na-offend kita ngayon, Mr. Lane. Nagsalita na si Jasper ng maunawain at mapagpakumbaba kaya nawalan ng salita si Michael. Sige, I promise to watch my words, paghangang sagot ni Michael. Napangiti si Jasper at nakita niya si Zachary, na nakatayo sa likod ni Michael, nag-thumbs up sa kanya. Lumingon si Jasper para turuan ang team ni Zack, maghanda para magbukas ng posisyon. Ang clickety-clack ng mga daliri sa mga keyboard ay nagdala sa sala sa siklab ng galit, at ang 15 propesyonal na mga negosyante ng stock ay agad na nagbukas ng isang posisyon. Ang kailangan lang ay isang order mula kay Jasper upang bumili ng anumang mga stock, at agad silang papasok sa Harbor Stocks na may malaking bilang ng mga pondo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 179. Sa sandaling iyon, nagsimula ang matinding kompetisyon sa mga taong nanonood ng pagtaas at pagbaba ng sektor ng internet sa Harbor Stocks. Ang isang malaking bilang ng mga pondo ay pumapasok sa merkado bawat segundo. Gusto ng mga bearish na itumba ang mga presyo ng stock, na ibinababa sa kanila ang lahat ng Harbor Stocks at ang Hansel Index nito. Samantala, ang mga bullish na tao ay nagpatuloy na ipagtanggol ang kanilang teritoryo at tumanggi na hayaan ang mga presyo na bumaba ng ganoon kadali. Isang digmaang walang pulbura ang patuloy na lumaganap. Sa sandaling iyon, sa isang tahimik na villa sa loob ng Harbor City, patuloy na tumunog ang pag-click ng mga keyboard. Matiim na tinitigan ni Kennedy ang display screen at patuloy na nagpaputok ng mga order. Sa isang maikling distansya, si Rogers ay nakaupo ng tamad habang humihigop ng red wine. Nakaipon kami ng sapat na bargaining chips, Mr. Rogers, lumingon si Kennedy para sabihin kay Rogers. Ibinaba ni Rogers ang baso ng red wine at tumingin sa screen, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi habang nagsasalita. Ang balita ng Warsoft sa United States ay dapat na dumating na sa Harbor City ngayon, oo. Sumagot si Kennedy, dapat alam na ng mga taong mas mahusay ang kaalaman sa ngayon. Napakaraming pondo ang nagsimulang pumasok sa merkado. Mabuti. Inikat ni Rogers ang kanyang mga balikat at naglakad papunta sa pinto. Sasabihin ko sa mga tao sa Wall Street na magsimulang lumipat. Magkakaroon ng kapana-panabik na labanan doon sa lalong madaling panahon, at sigurado ako na ang Harbor Stocks ay agad ding gagawa ng kanilang hakbang. Si Solo, ang matandang iyon, ay hindi nagawang talunin ang ekonomiya ng Harbor City 3 taon na ang nakakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mawawala ang ekonomiya ng Harbor City sa nakalipas na 5 taon ng kanilang pag-unlad. Dimura siya ni Bob habang pinapanood niya si Rogers na umalis para makipag-ugnayan sa kanyang Quantum Fund Group.
Pumupunta lang dito ang mga puting tao mula sa United States para hukayin ang mga libingan ng mga ninuno ng Harbor City. At eto tayo, inaabot sa kanila ang mga pala. Sumulyap si Kennedy kay Bob ng malinaw at nagsalita, walang mga ninuno sa Capital Market, ngunit kung tatutol ka, malaya kang umalis. Napangiti si Bob na nahihiya. Wala akong pakialam kung mabuhay o mamatay sila. Habang natatalo sila, mas nagiging masaya ako. Kung tutuusin, ganyan kami kumikita. Pagkalipas ng 5 minuto, ang bar runs, ang nangingibabaw na magasin sa pananalapi, ay naglathala ng isang emergency na ulat sa Estados Unidos. Walang pinagkaiba ang nilalaman nito sa alaala ni Jasper sa kanyang nakaraang buhay. Inimbestigahan nila ang higit sa 200 mga kumpanya sa internet at napagtanto na ang mga senior executive doon ay nagsimulang mag-cash out. Nagsimulang bumagsak ang mga performance ng mga kumpanya, at marami sa kanila sa merkado ang nahaharap sa mga dilema ng pagkabangkarote at restructuring. Sa pag-publish ng ulat na iyon, ang opinyon ng publiko sa paligid ng Wall Street na natatakpan ng madilim na ulap ng Wersoft na natalo sa antitrust na kaso ay agad na sumabog. Ang mga pandaman ng kapital ay ang pinakasensitibo, at agad nilang naapektuhan ang stock market. Lahat ng tatlong index ng Estados Unidos, ang Dow Jones, ang S&P 500, at ang Nasdaq Composite, ay bumagsak ng husto. Nang walang babala, bumagsak ang dot-com bubble sa buong mundo. Sa isang iglap, trilyon-trilyong pondo ang naging nakakabaliw na sikal sa stock market ng Estados Unidos, at napakalaking halaga ng pondo ang nawala sa hangin sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi mabilang na mga tao ang agad na nahaharap sa bangkarota. Ang trahedya ay tumama na parang tsunami, at nilamon nito ang buong mundo. Ang Hansel Index ng Harbor Stocks ay agad na naapektuhan, at hindi mabilang na mga mamumuhunan ang agad na sinubukang umatras. Ang bawat mamumuhunan ay nagsimulang magbenta ng kanilang mga stocks sa nakakabaliw na bilis sa takot na maapektuhan. Gayunpaman, huli na sila. Mabilis, ang dami ng kalakalan ng sektor ng internet. Ito ay 3 beses na mas malaki kaysa noong nakaraang 3 minuto. Ito ay patuloy na lumalaki. Bumaba lang ng 200 puntos ang Hansel Index. Bumagsak ang stock market. Ang galit na galit at sobrang excited na boses ni Zack ay mabilis na sinundan ng mga bagong tagubilin ni Jasper. Magbukas ng posisyon. Magbukas ng posisyon. Ang Hansel Index, bumababa na. Magbukas ng posisyon ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 180. Sa futures market, maaaring magpasya ang isa kung gusto nilang bumili o magbenta. Sa madaling salita, kumuha ng bullish o bearish stand. Ito ay isang simpleng ideya. Nangangahulugan ang pagkuha ng bullish stand na naniniwala kang tataas ang stock index, kaya kapag nangyari ito, nakakuha ka ng kita. Nangangahulugan ang pagkuha ng bearish stand na naniniwala kang bababa ang index, kaya kapag nangyari ito, nakakuha ka ng kita. Sa kabuuan, ito ay isang sugal kung bababa o tataas ang mga stock index. Naniniwala si Jasper na babagsak ang Hansel Index, kaya pinili niyang manindigan. Kung sa katotohanan, ang pagbagsak ng Hansel Index ay isang kalakaran na kahit ang Diyos ay hindi maaaring baguhin. Ang makasagisag na tsunami ay lumitaw sa antas ng dagat, at ang tanging magagawa ng sinuman ngayon ay tumakbo ng mataas hanggat maaari, dahil imposibleng pigilan ang tsunami. Sa parehong pagkawala ng Wersoft sa antitrust lawsuit at sa artikulo ni Barron, na puno ng kalungkutan ang stock market ng Harbor City. Nagsisimula ng bumagsak ang buong merkado, at sinusubukan ng mga retail investor na makatakas. Ang bawat isa ay nagbebenta ng kanilang sariling mga stock, ngunit saan sila makakahanap ng isang mamumuhunan na kukuha sa merkado sa ganoong oras? Para maubos ang mga stock, kailangan munang may bumili nito o hindi makumpleto ang transaksyon. Nang walang sino mang bumili, ang pagbagsak ng mga presyo ay ang tanging kinalabasan. Ang Harbor Stocks ngayon at ang mga stock market sa buong mundo ay nahaharap sa parehong sitwasyon. Ang hindi mabilang na mga bahagi ay bumaba ng husto at sa makatuwid ay ibinaba ang pangkalahatang mga index ng stock. Halos lahat ng presyo ng stock ay bumababa. Hindi mabilang na mga tao ang iamakap sa kanilang mga ulo sa hindi makapaniwala sa kasalukuyang sitwasyon ng trading market ng Harbor Stocks. Napuno ng hiyawan, hikbi, hiyawan, at hiyawan ang lungsod.
Ang eksena ay isa sa ganap na kaguluhan. Kasabay nito, sinusubukan ng mga kumpanya ng media na iulat ang pinakabagong mga balita ng stock market sa lalong madaling panahon. Ngayon alam ng buong mundo na ang dot-com bubble ay lumitaw. Ang ganitong sitwasyon ay nagsulong lamang ng higit na takot. Ang pamahalaan ng Harbor City ay mabilis na nag-set up ng isang emergency press conference na nagsasaad na gagawin nila ang lahat sa kanilang kakayahan upang magarantya ang kaligtasan ng mga pondo ng mamumuhunan habang nagbibigay ng isang serye ng mga paborebleng hakbang para sa mga kumpanya ng internet. Sinisikap ng pamahalaan ng Harbor City na gamitin ang politika upang muling pag-ibayuhin ang stock market upang matiyak na ang ekonomiya ng lungsod ay maaaring patuloy na umunlad. Ngunit sa pangunahing kalakaran ng pagkasindek na kumakalat sa buong merkado, walang epekto ang gobyerno ng press conference ng Harbor City. Nagpatuloy ang pagbaba ng mga presyo ng stock. Ang pagbaba sa stock index ay lampas sa kung ano ang nakita ng sinuman. Tulad ng isang bangungot, ipinaalala nito sa mga namumuhunan ng Harbor City ang mga kakilakilabot na alaala mula sa tsunami sa pananalapi 3 taon na ang nakararaan. Ang bawat mamamayan ay kailangang magbayad para sa pagbagsak ng ekonomiya ng isang distrito. Ang pinakasimple at pinakasimpleng resulta ay ang presyo ng merkado ng mga kumpanya ay bababa ng masyadong mababa, kaya humahantong sa kanilang cash flow na masira at sa wakas ay magsara ang kumpanya. Ang unang nangyari ay ang pag-akseng ng mga empleyado. Sa pagkawala ng kanilang mga trabaho, ang mga empleyado ay wala ng anumang pang-ekonomiyang kita at ang katatagan ng pananalapi ng kanilang buong pamilya ay malalagay sa panganib. Napakaraming tao ang mawawalan ng trabaho, at ang pinakamasama, gayon din ang pinakadirektang resulta, ay ang kaguluhan sa lipunan. Ang mga katulad na kalunos-lunos na kahihinatnan ay nangyari sa ibang bansa noon. Natakot ang mga mamamayan. Sa wala pang kalahating araw ng pangangalakal, patuloy na bumaba ang Hansel Index. Sa oras na nagsara ang merkado para sa araw na iyon, ang Hansel Index ay bumaba sa 14,979 na puntos. Sa sandaling iyon, alam ng lahat na sira ang Harbor stocks. Nawala ang lahat sa digmaang ito, hanggang sa kanilang mga depensa. Ang tanging magagawa nila ay panoorin habang ang mga naninindigan ay masayang nagdiwang. Nilasap nila ang bunga ng kanilang tagumpay. Sa Law Manor, nagpakawala ng mahabang hininga si Jasper sa sandaling magsara ang stock market. Magulat, utos ni Jasper. Namula si Zack sa excitement. Hindi pa siya nakaramdam ng labis na kagalakan sa mahigit 10 taon mula nang magsimula siyang magtrabaho sa industriyang ito.